Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 2151. Tay, ang galing mo. Pinakamamahal kita. Matamis na ngumiti si Mila at tumalon sa mga bisig ni Philip. Tay, halikan mo ako at buhatin mo ako. Tumawa si Philip at hinalikan si Mila sa pisngi bago ito itinaas sa ere. Haha, sobrang taas. Ang tawa ni Mila ay parang mga kampana. Tahimik na tumingin si Win kina Philip at Mila. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Si Win ay nasa isang nakaka-relax na kalooban at nadama na siya ay hindi nakaka-relax at masaya sa mahabang panahon. Naglakad si Philip kay Win kasama si Mila sa kanyang mga bisig. Mila, tingnan mo ang ganda ng nanay mo. Maganda si nanay. Siya ang pinakamagandang tao sa mundo. Paglaki ko, gusto kong maging kasing ganda ni nanay. Sumandal si Mila sa balikat ni Win, ipinulupot ang mga braso sa leeg ni Win, at masayang tumingin kay Win. Marahang sinubo ni Win si Mila sa ilong. Ang sweet mo magsalita. Ma, gusto ko ng masarap. Gusto ko ng ice cream, parang bata na sabi ni Mila. Ngumiti si Win at iniunat ang mga braso para kunin si Mila mula sa mga braso ni Philip. Tara na, ihahatid na kita para kumain ng masarap. Sige, pumunta ka. Kakausapin ko ang bagong doktor na inayos ni Dean Good mamaya. Okay, kailangan mong maging magalang sa doktor, udyok ni Win sa kanya. Naiinis na sabi ni Philip, sigurado iyan. Hindi ako bayolenteng tao. Tumanggaw si Win at naglakad palabas kasama si Mila sa kanyang mga bisig. Naglakad si Philip sa isang bench at umupo, naghihintay sa pagdating ng doktor. Nagkataon, nagpadala siya ng mensahe kay George para malaman kung sino sa pamilya ng sangay at hindi pumayag na magpagamot si Mila sa Clark Manor. Ang pamilya ng sangay ay hindi pa rin naging maganda. Si Janet at ang kanyang anak ay nakasakay lang sa isang BMW kasama si Garrett. Bakas sa mukha ng tatlo ang galit. Garrett, anong ginagawa mo sa ospital? Naging direktor ka na pero wala talagang bigat ang mga salita mo. Walang kabuluhan ang naitulong ko sa iyo nitong mga taon. Reklamo ni Janet sa kawalan ng kasiyahan. Nandoon si Dean Good, di ba? Kung hindi lang tinulungan ni Dean Good ang talunan na iyon, inalagaan ko siya. Hindi natin ito kayang nakahiga. Kailangan nating pangalagaan ng maayos ang talunan na iyon. Labis na nanlumo si Garrett. Ngayong puro pasa at namamaga, hindi na niya alam kung paano babalik sa trabaho. Kung babalik man siya, siya ang magiging katatawanan ng kanyang mga nasasakupan. Ang asawa mo ang namamahala sa lahat ng pribadong ospital sa District 4. Bukod dito, nakikipagtulungan siya sa mga miyembro ng pamilyang Clark nang sanay sa aming isla. Kung susulong siya, kahit na ang Dean ay kailangang maging magalang sa kanya. Dapat ba nating hilingin sa kanya na pumasok? Sabi ni Garrett na may halik sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng paghiling sa kanyang bayaw na pumasok, hindi lamang ito nakakatulong kay Garrett na mabawi ang kanilang dignidad ngunit maaari rin itong pigilan si Dean Good at ipaalam sa kanya na mayroon siyang tagapagtaguyod. Dahan-daang tumanggaw si Janet, kinuha ang kanyang mobile phone, at tinawag ang kanyang asawang si Bud Renner. Hello, Janet, kumusta ang pagbisita mo sa ospital kasama ang anak natin? Boses ni Bud ang dumating sa telepono. Huwag mo nang banggitin. Muntik na kaming bugbugin ng anak mo. Lumabas ang kapatid ko para tumulong at binugbog din. May mga pasa siya ngayon sa mukha. Ipinagtanggol pa nga ng matandang iyon na si Taylor Good ang mga taong bumugbog sa amin. Hindi na tayo mabubuhay. Humihikbi at humagulgol si Janet. Agad na kumunot ang noo ni Bud. Ang kanyang asawa at anak ay binubuli. Hindi ito matitiis ng isang tao. Sino ang gumawa nito? How dare they do this sa asawa at anak ko? Ano ang ginagawa ni Taylor Good? Gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang pagpapatakbo niya sa ospital niya? Bakit mo ako sinisigawan? Kung may kakayahan ka, lumapit ka at tulungan kaming maghayganti. Ingatan ang mga mahihirap na talunan at ang matandang asong si Taylor Good. Mariing sinabi ni Bud, teka, pupuntahan ko agad. Hindi matatapos ang usapan ito hanggat hindi sila namamatay. Kabanata 2152. Nagmamadaling pumunta si Bud sa ospital.
Nang makita niya ang mga marka ng sampal sa mukha ni Janet at ang mga pasa sa mukha ng kanyang bayaw, galit na galit siya. Matapos kunin ang kanyang mobile phone at i-dial ang numero ni Taylor, sumigaw si Bud, "Taylor Good, bulag ka ba? President Renner, ano ang ibig mong sabihin dyan? May nagawa ba akong mali?" Naguguluhang tanong ni Taylor. "Damn it, siguradong makakapag-show ka. Ang aking asawa ay si Janet Ball, ang aking bayaw ay si Garrett Ball, at ang aking anak na lalaki ay si Tom Renner. Hindi mo ba alam kung anong nangyari sa kanila?" Kinilig si Taylor at nagreklamo sa loob. Hindi niya inaasahan na may ganoong koneksyon si Garrett. Sa paghusga mula sa saloobin ni Bud, natakot siya sa mga bagay na hindi magiging maganda. Ang balisang Taylor ay biglang nawala. Sa isang banda, si Mr. Clark iyon. Sa kabilang banda, ang Vice-Presidente ng Medical Federation ang namamahala sa mga ospital sa District 4. Ang magkabilang panig ay mga taong hindi niya kayang masaktan. Hindi alam ni Taylor ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Philip. Ipinahayag lamang ni George na siya ay isang young master ng pamilya Clark. Tungkol sa kanyang eksaktong katayuan, hindi siya sigurado. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na mga young masters sa pamilya Clark. Ang ilan ay may hawak lamang na titulo na walang kapangyarihan. "President Renner, please calm down. Dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Bush *T. Nasaan ang hamak na nang-aapi sa pamilya ko? Ako na ang bahala sa kanya ngayon. Kailangan mong makuha ang impyerno sa harap ko at ayusin ang aking pamilya." Pambobolang sabi ni Garrett, "Bud, alam ko kung nasaan siya. Ihahatid na kita doon." Ibinaba ni Bud ang telepono at desididong sinabing, "Pangunahan. Hayaan mo akong asikasuhin itong piraso ng Kree *T. Okay, sa iyong serbisyo." Si Garrett ang nagsilbing gabay at inakay si Bud at ang kanyang pamilya sa gusali ng ospital. Nang ibabaw ang lakad ni Bud at pumasok sa koridor ng emergency room. Itinuro ni Garrett si Philip at sumigaw, "Bud, siya ang bumugbog sa atin ngayon lang." Nagdilim ang mukha ni Bud habang nakatingin kay Philip ng may galit. "How dare you make a move laban sa asawa at anak ko? Ito ay isang pag-aalsa. Halika dito at lumuhad sa harapan ko. Nasaan ang iyong asawa at anak? Habaran kita ngayon para makita ang lahat kung gaano kakulit ang pamilya mo." Pinandilatan ni Tom si Philip at malakas na sinabi, "Tay, habarin mo sila. Gusto kong tadyakan ang katawan nila. Magandang anak, maghintay hanggang sa aking pangangalaga, pagkatapos ay maaari mo silang tapakan hanggat gusto mo." Maangas na sabi ni Bud na parang nakipag-ayos na kay Philip. Tumingin si Philip kay Bud at malamig na sinabi, "Saan nanggaling ang tumatahol na asong ito? Anong sabi mo? How dare you say na tumatahol ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Vice President ng Medical Federation sa District 4. Hanggat sinasabi ko ang salita, walang ospital sa Distrito 4 ang maglalakas loob na gamutin ka sa darating. Maghintay ka lang at mamatay sa sakit." Puno ng galit at umungal si Bud. Sa oras na ito, nagmamadaling lumapit si Taylor Good at mabilis na sinabi, "President Renner, lahat ng ito ay hindi naiintindihan. Makinig ka sa paliwanag ko. Sino ka ba? Ano pa ang dapat ipaliwanag? Ang aking asawa, anak, at bayaw ay naaksidente sa inyong teritoryo. Huli na para magpaliwanag ka ngayon." Kumaway si Bud sa braso at sumigaw. Medyo natakot din si Taylor. Sa pagharap sa isang tulad ni Bud Renner na may say sa pamunuan ng ospital, ngumiti lang si Taylor sa kanya. Gayunpaman, si Bud ay hindi nagpapakita sa kanya ng isang onsa ng paggalang o kahit na nagbibigay sa kanya ng isang pagkakataon, na nagpahirap sa mga bagay para kay Taylor. Lumapit si Taylor kay Philip at sinabi sa mahinang boses, "Mr. Clark, ito ang Vice President ng District 4 Medical Federation. Siya nga pala ang bahala sa amin. Hindi magiging madali ang paghawak nito. Maliit na bagay lang," mahinang sabi ni Philip. Kabanata 2153. Biglang nakaramdam ng tiwala si Taylor. Kung sinabi ni Mr. Clark na ito ay isang maliit na bagay, ito ay dapat na totoo. Nang makitang kausap ni Taylor si Philip, sinabi ni Bud na nakataas ang ulo, "Dean Good, bakit nakikipag-P ka pa sa kanya? Kunin ang iyong mga tao na hawakan siya pababa, igapos siya, at habarin siya. Pagkatapos, hanapin mo rin ang kanyang asawa at anak para sa akin."
Dahil naglakas loob siyang suruan ang aking pamilya, gagawin kong hindi na siya makakabalik sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at mamuhay ng kahihiyan ang kanyang buong pamilya. Gusto kong kumuha ng litrato at mag-record ng mga video para tuluyan na nilang pagsisihan ang mga ginawa nila ngayon. Ang sinabi ni Bud ay lubhang mabisyo, at si Taylor ay kinilig nang marinig iyon. Naisip na lang niya na totoo ito nang sabihin ng lahat sa industriya na si Bud Renner ay isang taong hindi magugulo. Napakawalang awa talaga ng lalaking ito. Napaka-creative mo. Mukhang madadaanan kita sa eksaktong karanasang iyon mamaya, nakangiting sabi ni Philip. Kumunot ang noo ni Bud, pakiramdam niya ay kinukutsa siya ni Philip. Dapat pumunta ka rito at maghubad. Kung kukunin ko ang mga tao na gawin ito para sa iyo, hindi sila magiging magalang. Bibigyan kita ng bilang ng 10 para makarating dito. 10, 9, 8. Nagbilang si Bud na may malungkot na ekspresyon. Tumayo si Philip at naglakad palapit kay Bud, na may tampaw sa mukha. Hahaha, ang talunan na tulad mo ay marunong ng matakot. Walang sino mang nanakit sa akin ang nakakuha ng magandang wakas. Kung gagawa ka ng inisyatiba, maaari pa rin akong magpakita sa iyo ng kaunting awa. Smack! Sinampal ni Philip si Bud sa kanyang mukha. Sandaling natigilan si Bud bago siya sumigaw, "How dare you hit me?" Taylor Good, tawagan ang iyong mga tao dito ng sabay-sabay. Kung hindi, isasara kita ngayon. Hindi nasisiyahang tumingin si Taylor kay Philip, iniisip na masyadong walang ingat si Philip. Ang pagtama sa iba ay hindi malulutas ang problema. Kung talagang may paraan si Bud, talagang isasara ang ospital. Damn it, wala namang bigat ang mga salita ko, ha? Hindi kita pwedeng utusan, ha? Maghintay ka lang. Tatawag din ako ngayon. Kinuha ni Bud ang kanyang telepono, tumawag, at sumigaw, maghanda ng corrective order at ipadala ito sa akin sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang mga salita ni Bud, naramdaman ni Taylor na nanghina ang kanyang mga tuhod. Nauwi sa corrective action ang mga bagay-bagay. Mr. Clark, tumingin si Taylor kay Philip na nagmamakaawa. Huwag kang mag-alala. Nilabas din ni Philip ang phone niya at dinial ang number ni George. Young Master, ano ang iyong mga order? Ang magalang na boses ni George ay naalis sa receiver. Isang taong nagngangalang Bud Renner mula sa District 4 Medical Federation ang nagdala ng kanyang pamilya para guluhin ako. Halika na at harapin mo ito, mataray na sabi ni Philip. Sure, pupunta ako kaagad. Ibinaba ni George ang telepono, nag-isip sandali, at inalala ang sitwasyon ni Bud Renner. Nakangising sabi niya, "How dare he offend the young master?" Siguradong pagod na siyang mabuhay. Hiniling ni George na may maghanda ng sasakyan at nag-dial ng numero habang naglalakad. Ilang salita ang sinabi niya bago siya sumakay sa kanyang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa ospital. Nagpunta siya ngayon sa Clark Manor para maghanda ng ilang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni George sa Distrito 4 na ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ang mga bagay na ito ay maaari lamang mahawakan sa pamamagitan ng ibang tao. Distrito 4 ay ang teritoryo ng pamilya ng Sangay. Ang buong Arcadia Island ay nahahati sa mga distrito. Ang pangunahing at sangay na pamilya ang namamahala sa kani-kanilang mga lugar. Ang pangunahing pamilya ay namamahala sa mga distrito 1, 2, 3, 6, 7, 8, at 9, habang ang pamilya ng Sangay ay namamahala sa mga distrito 4, 5, 10, 11, at 13. Para naman sa District 12, walang namamahala dito at ito ay neutral zone. Iyon ay dahil ang dating may-ari ay si Charlotte Larson. Ito ang tanging lugar sa buong Arcadia Island na pinamamahalaan ng isang taong may ibang apelyido. Kabanata 2154. Samantala, ibinaba ni Bud ang telepono at sinabi kay Taylor na nakataas ang ulo, "Hindi mo ba gagawin ang sinabi ko sa iyo? Kung hindi mo pa rin gagawin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo mamaya." Tumingin si Taylor kay Philip bago kinuha ang kanyang telepono at i-dial ang numero ni Captain Torres. "Captain Torres, dalhin mo ang iyong mga tauhan sa emergency room." "Hahaha, Taylor, may sense ka pa." Tumawa ng mapakla si Bud. Hindi nagtagal, sumugod si Kapitan Torres kasama ang mga security guard. Ngumiti si Philip at itinapat ang labi kay Bud. Mahigpit na sumigaw si Taylor, "Captain Torres, pigilan mo sila."
Sa utos ni Taylor, pinangunahan ni Kapitan Torres ang mga security guard at sinunggaban si Bud at iba pa na parang mga mandaragit. Naramdaman ni Bud, na idiniin sa dingding ng dalawang security guard, ang pag-iingay ng kanyang utak. Hindi niya maisip kung bakit ganoon kalakas ang loob ni Taylor. Good, ang lakas ng loob mo. Bud, bilasan mo at parusahan mo siya. Sabihin sa mga security guard na ito na bitawan ako. Ang sakit ng mukha ko. Hinawakan si Garrett ng isang security guard sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang buong mukha ay mariing idiniin sa dingding. Lalong pinisil ang pisngi niyang namamaga dahil sa palo ni Philip kanina matapos madikit sa dingding. Wala rin sa magandang kalagayan si Janet. Hinawakan ng dalawang security guard ang mga braso ni Janet at pinaikot-ikot ito, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Aray, masakit, mga bastos, bitawan mo na. Bud, iligtas mo ako. Pinandilatan ni Bud si Taylor at umungol. Taylor Good, galit ka ba? How dare you ask your people to do this to me? Maniwala ka man o hindi, jijibin ko ang ospital mo. President Renner, tumanggi kang makinig kapag kinausap kita ng maayos, kaya maaari lang kitang makausap sa ganitong paraan, hindi ako galit, si Mr. Si Clark ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at lakas ng loob na kumilos ng ganito. Tumayo si Taylor sa tabi ni Philip, na mukhang mayordomo ni Philip. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong master ng pamilya Clark. Kahit ang pamilya ng sangailang, hindi siya dapat guluhin ni Bud. Ang bloodline ng pamilya Clark ay napakarangal, kung tutuusin. Si Philip ay tumingin kay Bud ng may labis na interes at nakangiting sinabi, ang iyong pamilya ay talagang rambunctious. Dahil hindi ko kayang mga tuwiran sa iyo, kailangan kong gumamit ng ilang paraan upang kumilos ka. Damn it, sino ka ba sa tingin mo? Taylor Good, malamang nawalan ka ng gana makinig sa punk na ito. Sa tingin mo kaya kanyang ipagtanggol. Napaungol si Bud sa galit. Hindi niya talaga maisip kung paano ginawa ni Taylor ang kanyang pagpili. Nakulam kaya si Taylor. Bukod sa isang misteryosong paliwanag, hindi na maisip ni Bud ang isa pang lohikal na paliwanag. Bahagyang nahihiya si Kapitan Torres. Noong nakilala niya si Bud noon, kailangan niyang maging magalang na parang bootlicker, ngunit sa pagkakataong ito, umikot na ang tubig. Mr. Clark, Good, ano ang susunod nating gagawin? Dalhin natin sila sa security room. Hindi na kailangan. May darating dito sa lalong madaling panahon para kunin sila, mataray na sabi ni Philip. Natigilan si Kapitan Torres habang nakangiti itong sinabi, oo naman. Ilagay mo sila sa isang squatting position. Makipagtulungan ng masunurin kung ayaw mong magdusa. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging magaspang ko. Ang mga security guard na humawak sa tatlong tao ay nagpakawalan ng puwersa sa kanilang mga braso at sinipa ang likod ng mga tuhod ng detainee, kaya napaluhod sila. Sina Bud, Garrett, at Janet na nasa likod ng kanilang mga tuhod ay sadyang hindi makatayo at kailangang lumuhad. Hay nako, sinabi ko lang na maglupusay ka pero mabait naman kayong lumuhad. Mr. Clark, tingnan kung gaano sila kagalang-galang. Gusto mo bang yumoko din sila? Nang aasar na sabi ni Kapitan Torres. Damn it, maghintay ka lang. Hanggat hindi mo ako mapapatay ngayon, ipapadala ko kayong lahat sa impyerno. Galit na sabi ni Bud. Bud, patayin mo sila. Hayaan silang mamatay. Hindi pa ako napahiya ng ganito simula noong bata ako. Iyak nang iyak si Janet. Umiling si Taylor at nagluksa para kay Bud. Hindi pa rin niya nakikita ng malinaw ang sitwasyon sa ganitong oras. Nang dumating ang mga taong tinawagan ni Philip, tinatayang malilipol ang buong pamilyang ito. Isang pagsabog ng nagmamadaling yabag ang tumunog. Tumakbo si George Thomas kasama ang isang matambok na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang marinig ang mga yabag, lumingon si Bud at tumingin sa likod. Nang makita niya ang chubby middle-aged na lalaki, kumikinang sa excitement ang mga mata ni Bud. Dumating na ang presidente. Kabanata 2155. President Pan, bakit ka nandito? Bilasan mo at hiling sa kanila na paalisan ako. Kailangan nating mag-issue kaagad ng corrective order sa ospital na ito. Masyado lang silang bastos. Ito ay hindi isang ospital na legal iligtas ng mga tao ngunit pumapatay ng mga tao sa halip. Mabilis na sabi ni Bud. Sumulyap si President Pan kay Bud na para bang siya ay manipis na hangin, na hindi pinansin.
Naduraj ang puso ni Bud nang mapanood niya si President Pan na dumaan sa kanya nang hindi siya pinapansin. Wala ba si President Pan para sa kanya? Pinatawag ba dito si President Pan ng talunan na iyon? Pwede bang? Hindi nang ahas si Bud na mag-isip pa. Nagpumigla si Bud na abutin sa takot at hinawakan ang pantalon ni President Pan. Huminto si President Pan at lumingon kay Bud na may madilim na mga mata. Hayaan mo, ngayon na. President Pan, tulungan mo ako. Sa pagganap, lubos akong makikipagtulungan sa iyo. Makikinig ako sa bawat utos mo basta tulungan mo kami. Pakiusap ni Bud. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Huwag mo akong hilahin pababa kasama mo. Isa ka lang bastos na vice-presidente na ang taas ng ilong mo sa ere. Sa tingin mo ba ikaw ang nagtanong sa mga tao sa District 4? Saan ang lugar na ito? Ito ang Arcadia Island. Kailangan mong bantayan ang bawat kilo mo, maintindihan mo. Inis na inis si President Pan kay Bud. Sa lahat ng tao, bakit niya piniling guluhin ang young master na ito ng pamilya Clark? Anong nangyayari? Wala akong ginawa. Sila ay mga ordinaryong mahihirap na talunan. Bago magsalita si Bud, itinaas ni President Pan ang kanyang paa at sinipa si Bud sa mukha. Ang huling kalahati ng mga salita ni Bud ay itinulak pabalik sa kanyang lalamunan. Ikaw ang kawawang talunan. Ang iyong buong pamilya ay puno ng mga mahihirap na talunan. Ikaw ay walang iba kundi isang palaka na nakaupo sa ilalim ng balon at iniisip mo ang langit ay kasing laki lamang ng bakana ng balon. Nagbuzz ang utak ni Bud, at halos lumipad ang kanyang kaluluwa mula sa sipa ni President Pan. Bumulong siya, ano ang nangyayari? Hindi pinansin ni Pangulong Pan si Bud, lumapit kay Philip, at nahihirapang yumuko ang kanyang mataba na baywang. Young Master Clark, kasalanan ko ang lahat kung bakit hindi ko napanatili ang disiplina ng Federation kung saan nangyari ang gulo ngayon. Inaako ko ang buong responsibilidad para dito at hinihiling ko ang iyong parusa. Inamin ni Pangulong Pan ang kanyang pagkakamali kaagad. Nadama ni Pangulong Pan na kung tatalikuran niya ang kanyang mga responsibilidad kapag kaharap ang isang karakter na tulad ni Philip, tiyak na mapaparusahan siya. Kung siya ang nagkusa na aminin ang kanyang pagkakamali, maaaring masentensyahan siya ng basta-basta. Nang makita ang namumutlang hitsura ni Pangulong Pan pagkatapos makilala si Philip, tuluyang nasira si Bud at ang kanyang pamilya. Ano ang background ni Philip Clark? Ito ang tanong na gustong malaman ni Bud ang sagot sa karamihan. President Pan, gusto mo bang kumuha ng responsibilidad? Sabi ni Philip habang sinusukat niya si President Pan. Biglang pinawisan si President Pan. Hindi niya inaasahan na hindi maglaro si Philip sa mga patakaran. Ito ay isang dalubhasa, isang kingpin. Tanging isang kamangha-manghang tao tulad ni Philip ang mga maglaro sa labas ng mga patakaran. Malakas na sigaw ni Pangulong Pan sa kanyang puso. Hindi mo kailangang kumuha ng anumang responsibilidad, harapin mo ang basurang ito. Tinuro ni Philip si Bud. Napatulala sina Janet at Garrett. Si President Pan ay parang bootlicker sa harap ni Philip. Ang ganitong eksena ay lampas sa limitasyon ng kanilang imahinasyon. Bago ito, si Pangulong Pan ay isa ng mahusay na tao sa kanilang opinyon. Naunawaan na ngayon ni Bud na si Philip, na nakaupo sa tapat niya, ay hindi isang mahirap na talunan. Talagang boss-level figure siya. Kung hindi, hindi siya guguluhin ni President Pan ng ganito. Bitawan mo ako. Gusto kong humingi ng tawad kay Mr. Clark. Napatingin kay Philip ang mga security guard na nakahawak kay Bud. Bahagyang tumango si Philip, at tiyak na binitawan ng dalawang security guard si Bud. Kabanata 2156. Nakalaya si Bud ngunit hindi siya tumayo. Sa halip, gumapang siya sa kanyang mga tuhod kay Philip. Mr. Clark, nagkamali ako. Kasalanan ng alibughang babaeng iyon sa pamilya ko. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng pananaw, hinding-hindi kita masasaktan. At wala rin sa isip ang Garrett Ball na iyon. Kung hindi dahil sa tulong at sabit niya, hindi ka masasaktan ng asawa ko. Tuturuan ko agad sila ng leksyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip, medyo naiinis sa inaasal ni Bud na magpalat ng sisi sa ganito. Nang makitang hindi nagsasalita si Philip, tumayo si Bud at naglakad papunta kay Garrett. Bud, anong ginagawa mo? Sinubukan kong protektahan ang asawa mo. How dare you blame me? F***sick off. Gaano karaming problema ang naidulot mo sa akin ng kapatid mo?
Kung hindi lang dahil sinusubukan kitang tulungan, hindi sana ako magkakaproblema. Umungol si Bud at marahas na sinipa si Garrett. Si Garrett ay pinipigilan ng mga security guard at hindi man lang nakaiwas. Hindi nagtagal ay sumakit ang buong katawan niya dahil sa sipa, at bumagsak siya sa sahig. Bumaling kay Janet si Bud, na nagpupumilit na mabuhay. Sa sandaling ito, gusto lang ni Bud na patawarin siya ni Philip upang mapanatili niya ang kanyang trabaho at katayuan. Hanggat hindi siya nawalan ng trabaho, ang mga babae at bata ay abot kamay. Kung nawalan siya ng trabaho, hindi alam ni Bud kung paano itutuloy ang kanyang buhay. Bud, nagkamali ako. Alam ko ang pagkakamali ko. Huwag mo akong patulan. Hihingi ako ng tawad sa kanya at hihingi ng awa. Nagagawa niya lahat ng gusto niya sa akin, gulat na sabi ni Janet. B*sketch ka. Paano may lalabas ni Mr. Clark ang kanyang galit nang hindi ka naririnig? Hindi lang kita tatamaan ngayon kundi sasampalin ko rin ang sarili ko kung kinakailangan ng sitwasyon. Ang aming pamilya ay karapat-dapat sa isang mahusay na bagbog. Bumantong hininga si Bud at patuloy na sinipa ni Janet ang kanyang kanang paa, kaya napasigaw siya. Nako, binabatukan mo talaga ako. Wala kang kwentang piraso ng she*T. Hindi ka maglakas loob na makipag-away sa iba sa labas, ngunit sa halip ay itinataboy mo ito sa iyong asawa. President Pan, gusto kong iulat si Bud Renner. Gusto kong isumbong siya sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan at pangangikil ng pera. Nag-iingat pa siya ng mistress sa labas. Parang baliw na sigaw ni Janet. Papatayin kita. Nalaman ko lang na ikaw at ako ay hindi sa parehong wavelength. Naglakas loob ka pang isumbong ako. Kung hindi dahil sa iyo, gagawin ko ba ito? Ikaw ang Sam Iris sa akin. Tiningnan ni Philip ang pamilya Renner at walang magawang umiling. Awkward na sinabi ni President Pan, talagang mahigpit kong haharapin ito. Sana ay magtiwala ka sa akin. Okay, ibalik mo sila at harapin mo ng maayos. Ang mga ganyang tao ay dapat imbestigahan at hawakan ng maayos. Don't condone their wrongs, mahinahong sabi ni Philip. Oo naman. Haharapin ko ito ayon sa iyong mga tagubilin. Iminuwestro ni Pangulong Pan si Taylor Good, na agad na inayos ng mga security guard na i-escort si Bud at ang kanyang pamilya na sumama kay Pangulong Pan. Kasunod nito, tumingin si Philip kay George, na nakatayo sa isang tabi. Malamig niyang tanong, nalaman mo na ba kung sino sa pamilya ng Branch ang nasa likod nito? Nagmamadaling humakbang si George at yumuko habang sinasabi, Young Master, ideya ni Levi. Levi Clark, hehe, napakagaling. Binitawan na siya ni Philip pero naglakas loob pa rin siyang tumalon. Ibalik mo muna si Namila at Winnie. Makipag-ugnayan sa pinakamahusay na doktor para magsagawa ng check-up. Bilang karagdagan, ipaalam kay Levi na bibisitahin ko siya bukas. Gusto kong makita kung ano ang gusto niya. Malamig na sabi ni Philip, kumikinang ang kanyang mga mata. Tumanggaw si George bago siya kumuha ng sulat mula sa kanyang kulay abong suit at iniabot kay Philip. Sabi niya, Young Master, may dokumento ako rito. Hiniling sa akin ng kabilang partido na ibigay ito sa iyo. Napatingin sa gilid si Philip sa dokumentong nasa kamay ni George at nalilitong nagtanong, sino iyon? Isa sa tatlong kasalukuyang District Masters ng District 12, si Seth Larsen. Sabi ni George na may tensyon sa mukha. Isa siya sa mga anak na inampon ng nanay mo noon. Kabanata 2157. Isang batang inampon ng kanyang ina noon. Seth Larsen. Nagdilim ang mga mata ni Philip habang nalilitong tumingin kay George at nagtanong, ampon siya ng nanay ko. Tumanggaw si George at sinabing, oo, Young Master. Si Seth ang bata na dinala ni First Madam mula sa labas noon. Hindi maraming tao mula sa pamilya Clark ang nakakita sa kanya ngunit alam ng iyong ama ang kanyang pag-iral. Pagkatapos ng aksidente ng nanay mo, kinuha niya ang District 12 at naging isa sa tatlong may-ari ng distrito. Nang marinig ito, tumahimik si Philip. Isang mahinang bahid ng liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata habang nakatingin sa sulat na nasa kamay niya. Napaisip siya at pinunit ito. Ang nilalaman sa loob ay napakasimple. Inimbitahan ni Seth si Philip sa Distrito 12, at sinabing may pag-uusapan siya. Sa dulo ng sulat ay ang sagisag ng District 12, isang pattern ng itim na bituin. Mula sa liham na ito, makikita na ang taong ito na nagngangalang Seth Larsen ay gumawa ng maigsi na mga pahayag at isang taong kakaunting salita.
Siya ay isang taong mas gusto ang aksyon kaysa sa pakikipag-usap. Mula rito, malamang na kalmado, reserved, at tuso ang kanyang pagkatao. Philip exhaled, ang kanyang puso ay medyo hindi mapakali. Hindi niya alam na may ampon ang kanyang ina. Alam mo ba ang detalye niya? Saan siya nanggaling? Tanong ni Philip. Umiling si George at sinabing, Young Master, wala akong masyadong alam tungkol kay District Master Seth. Sa tingin ko ang iyong ina lang ang makakaalam ng kanyang pinagmulan at pinagmulan. Ngayong wala na ang nanay mo, dito, walang nakakaalam tungkol sa kanya. Gayunpaman, baka may alam ang Panginoon. Kumunat ang noo ni Philip at nahirapang kumalma. Ang isang taong walang background ay isang may-ari ng distrito ng neutral zone sa Arcadia Island. Ang ampon ng kanyang ina sa pangalan ay biglang nag-imbite sa kanya na maging panauhin sa Distrito 12. Kahit anong tingin ni Philip, ang bagay na ito ay umaamoy ng isang sabwatan. Iyon ay dahil ang Distrito 12 ay isang lugar na hindi napigilan. Kahit na ang mga miyembro ng pamilyang Clark sa Arcadia Island ay maaaring hindi makialam sa mga usapan doon. Ang lugar na iyon ay isang lungsod ng kasalanan na may sariling mga tuntunin at alituntunin ng pag-uugali. Masasabing ang Distrito 12 ay tulad ng mga mararahas na kapitbahayan sa kanilang mga pelikula at palabas sa TV. Ito ay ang paraiso ng kasalanan, isang lugar kung saan ang pagnanasa ay pinalakas ng walang hanggan. Kapag nasa loob na, mahirap nang makabalik. Gayunpaman, bagaman ito ay isang halo-halong pulutong sa loob doon, posible na magtanong tungkol sa maraming bagay na hindi alam sa labas ng mundo at kahit na mga bagay na hindi maintindihan ng labas ng mundo. Kung tutusin, iyon ang lugar na dating pinangangasiwaan ng kanyang ina. Ito rin ang tanging lugar na hindi mahawakan ng pamilya Clark ng Arcadia Island. 3 Panginoon ng distrito ang namuno sa Distrito 12. Ang 2 pang Panginoon ng distrito ay tapat na mga subordinate ng kanyang ina noon, ngunit ngayon, mahirap. Kung tutusin, wala na ang kanyang ina, at maraming tao at bagay ang nagbago. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sinabi ni Philip, pabalaykan sina Mila at Win. Titingnan ko. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni George habang kinakabahang sinabi, Young Master, mag-isa ka bang pupunta? Hindi mo magagawa iyon ang antas ng panganib sa Distrito 12 ay mas nakakatakot kaysa sa pamilya ng sangay. Walang ganoong bagay ang pamilya Clark doon. Kahit na ang isang Clark ay kailangang ibaba ang kanilang marangal na ulo doon. Kinawian ni Philip ang kamay at sinabing, Hehe, nakapagdesisyon na ako. Dahil nagpadala na sila ng imbitasyon, bakit hindi ako pupunta? Kung hindi ako pupunta, hindi ba parang ako, ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya Clark, ay walang kakayahan, mahina, at natatakot. Huwag kang mag-alala, dahil adopted son ng nanay ko si Seth, ang pagpapadala niya sa akin ng invitation ngayon ay hindi na niya gagawin sa akin. Baka pwede pa tayong maging napakabuting magkaibigan. Ito, baka sa mukha ni George ang pag-aalinlangan habang idinagdag niya, kung gayon ay aayusin ko ang mga bantay ng pangunahing pamilya na sumama sa iyo. Dapat nating gawin ang pinakamababang pag-iingat. Alam ni Philip na nag-aalala si George sa kanyang kaligtasan. Napaisip siya at sinabing, okay. Kabanata 2158. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Win kasama si Mila, na masayang may hawak na ice cream sa kamay. Sumunod siya sa mga bisig ni Philip at nakangiting sinabi, Tatay, kumain ka ng ice cream. Ngumiti si Philip at kumagat, nag-iwan ng cream sa gilid ng kanyang bibig. Niyakap niya si Mila, pinatalikod ng ilang beses, at kinurot sa ilong. Pagkatapos, bumaling siya kay Win at sinabing, Winnie, si George ay mag-aayos ng maghahatid sa iyo mamaya. May gagawin pa ako at babalik ako mamaya. Muli, kakabalik mo lang. Saan ka na naman pupunta? Medyo nagalit si Win. Bakit naging abala si Philip ngayon? Ngumiti si Philip, lumapit kay Win, hinaplos ang kanyang ulo, at sinabing, kakakilala ko lang sa isang kaibigan at babalik ako kaagad. By the way, humanda ka bukas. Gusto kitang dalhin kung saan. Saan? Nagdududang tanong ni Win. Ang mausoleum ng aking ina, sabi ni Philip. Noong una ay binalak niyang kunin si Win para magbigay-pugay sa kanyang ina pagkatapos ng araw ng paggunita ng ninuno, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang niyang itulak ang petsa. Nang marinig ito ni Win,
nanginginig ang kanyang mga kilay habang sinasabing, Mother-in-law's mausoleum. Okay, hihintayin kita bukas. Oo, sagot ni Philip. Maya-maya ay dumating na ang inayos ni George para sunduin sina Win at Mila. Kumaway si Philip habang nakatingin sa papaalis na si Mercedes bago siya tumalikod at naglakad papunta sa apat na itim na Cadillac na nakaparada sa gilid. Ang apat na kotseng ito ay ang mga escort vehicle ng pamilya Clark. Nilagyan sila ng bulletproof na salamin at mga frame. Kahit na ang mga missile ay hindi makakagawa ng maraming pinsala sa mga sasakyang ito. Bukod dito, ang mga sasakyan ay na-install na may high-tech na teknolohiya ng computer na may mga electronic information system. Kapag nakatagpo ng mga kaaway, maaaring mag-navigate sa kotse upang mahanap ang pinakamahusay na ruta ng pagtakas, maglunsad ng mga missile, at iba pa. Pagkasakay ni Philip sa kotse, nakita niya ang tatlong fully armed guards na naka-black berets at black combat uniform na nakaupo sa kotse. Ang mga uniforme sa labanan at beret sa mga ito ay iba sa iba pang mga gwardya. Gawa sila sa itim na bakal, na ginagawa silang parang mga mandirigma sa kalawakan. Bukod dito, ang mga baril sa kanilang mga kamay ay hindi karaniwan ngunit may nakamamatay na puwersa. Ito ang pinakamakapangyarihang pangkat ng labanan sa pamilyang Clark bukod sa Dragon Knights at Shadow Squadron. Sila ay isang high-tech na modernong combat escort. Hawak nila ang pamagat ng Necrons. Ayon sa pinakalihim na data sa pamilyang Clark, mayroon lamang 300 miyembro sa rehimyento na ito. Ang 300 taong ito ay hindi kailanman nagsisiwalat ng kanilang tunay na mukha sa harap ng iba. May mga pagdududa pa nga kung may mahahanap na tao sa ilalim ng baluti na iyon. 4 na sasakyan at 9 na Necrons ang nag-escort kay Philip sa District 12 kung saan naninirahan ang pinakamalakas na puwersa at ang daloy ng mga tao sa Arcadia Island. Kilala rin ang District 12 bilang Death Block. Ang itim na convoy ay humabol sa mga kalye na puno ng neon lights sa 6 na distrito, kabilang ang Districts 4, 6, 8, at 10 bukod sa iba pa. Sa tuwing dadaan sila sa isang hadlang sa distrito, ang mga sundalong namamahala sa patrolling ay sumasaludo at hinahayaan silang dumaan nang makita ang purong itim na bakal na token na may salitang Necron, na ipinakita ng Necron sa upuan ng kapwa pasahero. Pagkatapos suriin, ang patrol leader ng district checkpoint ay agad na mag-uulat sa mga pinuno ng distrito. Ang mga pinuno ng 6 na distrito ay agad na nakatanggap ng mga ulat tungkol dito. Ang isa sa 3 mahiwagang grupo ng labanan ng Arcadia Island na halos hindi nakikita, ang Necrons, ay tumawid sa 6 na distrito. District 12 ang destinasyon. Kabanata 2159. Matapos matanggap ng mga pinuno ng distrito ang mga ulat mula sa mga checkpoint team, natigilan sila. Mga mandirigma ng Necron, gumawa sila ng isang hakbang. Bukod dito, papunta sila sa Distrito 12, ang Death Block. Aling malaking shot mula sa pangunahing pamilyang Clark ang pupunta sa District 12. Agad nilang iniulat ang hindi sitwasyon sa aktwal na pinuno ng distrito. Pagkatapos ng lahat, iyon ay ang Necrons. Isa sila sa 3 pangunahing grupo ng labanan ng pangunahing pamilyang Clark. Sa loob ng Branch Family Manor, ilang elder ng Branch Family ang nagtipon upang talakayin ang araw ng paggunita ng ninuno na magaganap kinabukasan. Si Wade Clark ay nakaupo sa isang armchair sa sandaling ito, nakatingin sa kanyang pangalawang kapatid na mapatla at masama ang pangangatawan, sabi niya. Bukas, sa seremonya, kailangan nating pahirapan ang mga batang iyon mula sa pangunahing pamilya. Kung hindi, walang paraan na maibabalik ng pamilya ng Branch ang dignidad na nawala sa amin noong huling pagkakataon. Oo, bukas, napakayabang ng batang iyon noong araw na iyon. Talagang walang galang ito sa pamilya ng sangay. Ang pangatlong Madam Arya Zar at Horace Clark ay masyadong mayabang at nangingibabaw. Wala silang pakialam sa amin. Sigaw ni Hansel na puno ng galit ang mukha. Sa gilid, mahinahong nagmeryenda si Salem nang walang sabi-sabi. Kinabukasan, na nakaupo sa pangunahing upuan sa gitnang bulwagan, ay umubo sa isang panyo. Marahan niyang sinabi, huwag mo nang banggitin muli ang bagay na ito. Nag-utos na ang pinuno na huwag magdulot ng anumang gulo sa seremonya. Susuwayin mo ba ang utos niya? Nang marinig iyon, galit na bumangon si Wade at sinabing, walang ibang mapagpipilian ang pinuno, ngunit bilang mga pinuno ng pamilya ng sangay,
hindi natin maaaring hayaan na lamang na magpahinga ang usapin. Kung hindi, paano natin maipapatupad ang ating impluensya sa Arcadia Island? Paano natin maaakay ang pamilya Clark sa mas malaking kaluwalhatian? Ngayon, bubuksan na ang pinto ng pangunahing pamilya. Kung hindi tayo gagawa ng isang bagay sa pangunahing pamilya sa oras na ito at pahihintulutan si Philip na makapasok sa pinto at maging isa pang henyo tulad ni Roger Clark, hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataon ng ating branch family na baguhin ang takbo. Sa harap ng rant ni Wade, nahulog si Morrow sa malalim na pagmumuni-muni. Sinulyapan niya ang kanyang ikatlong kapatid at nagtanong, Salem, ano sa palagay mo? Bahagyang ngumiti si Salem, puno ng mantika ang bilog niyang tiyan. Ibinaba niya ang merienda sa kanyang kamay at nakangiting sinabing, tama si Wade. Ang pangunahing pamilya ay masyadong malayo sa oras na ito. Ginawa ito ng batang si Philip sa pamilya ng sangay ngunit pumanig pa rin sa kanya ang Grand Elder. Ipinag-utos pa niyang i-ground sa loob ng 2 araw ang chieftain. Kung tatanggapin lamang ng pamilya ng sangay ang paggamot na ito, talagang mag-iiwan ito ng masamang impresyon sa labas ng mundo. At saka, 2 problema ang kinakaharap namin ngayon. Una, malapit nang mamana ni Philip ang posisyon bilang pinuno ng pangunahing pamilya. Bagamat maaaring hindi niya agad makuha ang posisyon sa posisyon, dahan-dahan niyang tinatago ang iba't ibang industriya at plano ng pangunahing pamilya. Pangalawa, malapit nang bumukas ang pintuan ng pangunahing pamilya. Ayon sa impormasyon na aming natanggap, si Philip ang susunod na kandidato bilang may-ari ng pinto. Siya rin ang pinaka-promising na kandidato na pumasok sa pinto. Gayunpaman, mayroong isang nakokontrol na dahilan dito, at iyon ang dugo ng susunod na kamag-anak. Nagayos na ako ng mga tao para hanapin ang kinaroroonan ni Hannah sa labas. Pagkatapos sabihin iyon, humigop si Salem ng tsaa at nagpatuloy, ang 2 sitwasyong ito ngayon ang mga problemang dapat harapin ng pamilya ng sangay. Maaari nating pigilan si Philip na manahin ang pangunahing pamilya at pigilan siya sa pag-target sa pamilya ng sangay, o maaari nating pigilan si Philip na pumasok sa pinto para guluhin ang plano ni Roger. Sa ganitong paraan, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang pamilya ng sangay na huminga. Sa bagay, kalahating hakbang pa ang layo ng chieftain sa level ni Roger. Kalalabas lang niya sa likod ng 3 pinto at hindi pa rin matatag ang lakas niya. Kailangan pa rin niya ang tulong ng bagay na iyon sa likod ng pintuan ng pamilya Clark. Pagkatapos magsalita ni Salem, tahimik siyang umupo doon. Kabanata 2160. Sumimangot si Morrow at marahas na umubo sa isang panyo bago sinabing, ano sa palagay ninyo ang iba? Nagpalitan ng tingin si Wade kay Hansel at sinabing, bukas, ang magagawa natin ngayon ay pinigilan ni Philip na manahin ang pamilya Clark. Ang paggawa ng mga bagay na mahirap para sa kanya sa panahon ng seremonya ng paggunita ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Tsaka may plano na kami. Tingnan mo ang dokumentong ito. Pagkasabi noon ay naglabas si Wade ng isang sobra at iniabot kay Morrow. Binuksan ni Morrow ang sobra at sinipat iyon. Biglang kinabahan at naguguluhan ang ekspresyon ng mukha niya. Ito, siya ba talaga ang nagkasala inapo ng pamilya Lovelace? Nang makita ni Morrow ang nilalaman ng sulat na ito, nanginginig ang buong mukha niya habang nanlalaki ang mga mata. Napuno sila ng gulat at kilabot. Ngumisi si Wade at sinabing, oo, bukas. Itong asawa ni Philip, ang batang madam din ng pangunahing pamilya, ay walang iba kundi ang nabubuhay na anak ng makasalanang pamilya Lovelace. Isang napakalaking kahihiyan para sa isang taong may dugong makasalanan ang magiging batang madam ng aming pamilya Clark. Ito ang nakikita mong walang galang sa lahat ng ating mga ninuno. Kung mabubunyag ang bagay na ito, hindi lang si Philip kundi pati si Roger ay hindi makakatanggi. Ngumisi din si Hansel at sinabing, bukas, malapit na ang usapan ito. Kung guguluhin natin ito, naniniwala ako na ang pangunahing pamilya ay hindi maglalakas loob na magsabi ng anuman. Pagdating ng panahon, hindi lang palalayasin ang B*sketch na iyon sa pamilyang Clark kundi mabibiyak din siya. Ang kanyang mga anak ay daranas din ng pinakamatinding parusa. Tumanggi akong maniwala na magagawa ni Philip na manatiling kalmado at hindi gagawa ng hakbang kapag nangyari iyon. Hanggat siya ay maglakas loob na gumawa ng isang hakbang sa panahon ng seremonya ng paggunita, mayroon tayong dahilan upang ibagsak siya at bawiin ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana. Hihiling din pababa si Roger.
Matagal na itong pinlano ni na Hansel, Wade, at ng iba pa, kaya lubos silang naghanda at kumpiyansa. Namilog ang mga mata ni Morrow habang tinitignan ang laman ng sulat na nasa kamay niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, alam ba ito ng pinuno? Sagot ni Wade, syempre, ginagawa niya, pero nakaka-inconvenient siya na manindigan. Sa tingin ko gusto niya kaming alagaan. Kung tutusin, ang bagay na ito ay may malaking implikasyon at may kinalaman sa mga confidential na isyu ng pangunahing pamilya, kaya hindi madaling makialam sa pinuno. Gayunpaman, makatitiyak ka na kapag ang pangunahing pamilya ay tumawid sa linya, ang pinuno ay hindi uupo. Tumanggaw si Morrow at nag-alinlangan habang nagtanong, paano ang Grand Elder? Labis na kinamumuhian niya ang angkan ng nagkasalang dugo. Kung alam niya ang background ni Win, hindi ba siya mismo ang gagawa ng aksyon? Nagdilim ang mukha ni Wade nang sabihin niya, para sabihin sa iyo ang totoo, ayon sa mga ulat na natanggap namin, dinala ni Philip ang maliit na asong iyon at ang kanyang anak na babae upang bisitahin ang Grand Elder ilang araw na ang nakalipas. May chismis na nagalit ang Grand Elder at pinaalis si Philip at ang maliit na B***H na iyon. Sa tingin ko ay may alam ang Grand Elder. Nang marinig iyon, naging malungkot ang mukha ni Morrow. Pagkaraan ng mahabang panahon, tila nakapagdesisyon na siya. Aniya, okay, dapat maghanda ang lahat. Sa seremonya ng paggunita, sasalakayin natin ang pangunahing pamilya. Pagkasabi noon ay pinisil ng mahigpit ni Morrow ang sulat sa kamay niya. Parang may nanlamig sa mga mata niya. Sa oras na ito, isang mayordomo ang sumugod at sumigaw, mga guro, nakatanggap kami ng mga ulat mula sa Distrito 4 at 10. Ang mga Necron mula sa pangunahing pamilya ay patungo sa Distrito 12. Kabanata 2161. Distrito 12. Anong sabi mo? Si Wade ang unang nag-react na bakas sa mukha niya ang pagtataka. Tinitigan niya ang gwardya na nakayuko at nagtanong, sigurado ka ba na ang convoy ng pangunahing pamilya ay inihatid ng mga Necrons sa District 12? Mabilis na sumagot ang gwardya, oo, Master Wade, sigurado kami. Ang mga checkpoint guard sa lahat ng 3 distrito ay nagulat ng parehong bagay. Ito ay isang convoy na sinamahan ng mga Necrons. Ipinakita nila ang kanilang token. District 12 talaga ang destinasyon nila. Sa bulwagan, humihingal ang ilan sa mga elder ng pamilya ng sangay. Ipinadala ng pangunahing pamilya ang mga Necrons para ay escort ang isang convoy sa District 12. District 12 iyon. Ano ang ginagawa ng pangunahing pamilya? Nakita mo bang mabuti ang mga tao sa kotse? Kinakabahang tanong ni Hansel. Umiling ang gwardya at sinabing, Master Hansel, ayon sa ulat, hindi nila makita ang mga tao sa sasakyan. Nang marinig ito, nilinggan ni Hansel sina Wade at Morrow. Sabi niya, Wade, Morrow, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ang pangunahing pamilya ay biglang nag-escort ng isang tao sa Distrito 12 sa sandaling ito? Iyon ay ang Death Block, isang unregulated na lugar. Iyan ang lugar ni Seth Larsen. Seryoso ang mukha ni Morrow. Matapos iwagayway ang kamay para paalisan ang guard ay tumingin siya kay Wade at sa iba pa. Tinanong niya, sino sa tingin mo ito? Nagdilim ang mukha ni Wade. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, naglakad siya sa hall at umungal, Horace Clark. Gusto ba niyang gamitin ang kapangyarihan ng Distrito 12 para harapin ang aming pamilya ng sangay? Hindi, Wade, hindi tama ang sinabi mo. Sa pagkakataong ito, nakangiting sabi ni Salem. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Wade. Malumanay na sabi ni Salem, sino pa kaya? Malamang si Philip iyon. Huwag kalimutan, isa sa 3 may-ari ng distrito sa District 12 ay si Seth Larsen. Teritoryo niya iyon. Siya ay dinala ni Charlotte Larsen noon at siya ang kanyang ampon. Sa tingin ko, malamang na inimbitahan ni Seth si Philip. Kumunot ang noo ni Wade sa sinabi niyang bago siya tumanggo at sinabing, may point ka, pero hindi dapat nasa Arcadia Island ngayon si Philip. Sa oras na ito, isang binata ang pumasok sa pintuan. Ito ay walang iba kundi si Levi, na nagpapagaling sa bahay mula sa kanyang mga pinsala. Sa sandaling ito, nabawi na niya ang dati niyang gwapong kilos. Pumasok siya, yumukod sa maraming elder, at sinabing, pagbati sa lahat ng mga tiyuhin. Lumingon si Wade, at ang malungkot na tingin sa kanyang mukha ay napalitan ng pagmamahal. Lumapit siya,
tinapik si Levi sa balikat, at nagtanong, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Levi at sinabing, Lola Wade, nandito ako para ipaalam sa iyo na bumalik na ang asawa ni Philip. Kanina, dinala ng B*H na iyon ang kanyang anak para magpatingin sa doktor. Ang lahat ng mga doktor sa bahay ay nakatanggap ng babala mula sa akin, kaya pumunta sila sa ospital sa Distrito 4. Sa halip, may nangyaring hindi kanais-nais at pumasok si Philip. Ayon sa mga scout sa ospital, si Philip nga ang pumunta sa District 12. Nang marinig ito, mukhang seryoso si Wade nang bumalik siya kay Salem at sa iba pa. Bumaba ang tingin niya kay Morrow habang nagtanong, bukas, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi naman talaga makikipagsanib puwersa si Philip kay Seth Larsen, di ba? Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Morrow. Sumimangot siya at inubo ang kanyang panyo habang nagtanong, Salem, ano sa palagay mo? Kumain ng ilang mani si Salem at sinabing, hintayin natin kung ano ang mangyayari. Si Seth ay hindi isang simpleng karakter. Siya ang may-ari ng distrito sa isang komplikadong lugar tulad ng District 12, na sapat na ipakita na hindi siya kasing simple ng iniisip natin. Bukod dito, kung hinuhusgahan mula sa reaksyon ng pangunahing pamilya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Necrons, natatakot din sila sa District 12. Natatakot sila na may gagawin si Seth na lumampas sa linya. Nang marinig ito, tumanggaw si Morrow at sinabing, kung gayon kailangan ba nating magpadala ng isang tao upang tingnan? Umiling si Salem. Tumayo siya at inilagay ang mga kamay sa harap ng tiyan niya. Aniya, bukas, ang District 12 ay hindi katulad ng Districts 4. At 5. Iyan ang Death Block, at 5 milya sa paligid ng lugar na iyon ay mga neutral zone. Ang mga tao mula sa ibang distrito ay hindi maaaring pumasok ng walang permit. Bukod dito, kung alam ng mga tao sa loob na nagpapadala ng aming pamilya ng sangay ng mga tao upang subaybayan ang sitwasyon, natatakot ako na hindi ito mag-iwan ng magandang impresyon. Tumanggaw si Morrow, tumingin kay Levi, at nagtanong, Levi, mayroon ka bang ibang negosyo dito? Ngumiti si Levi at sinabing, Lolo Morrow, may importante akong pag-uusapan sa lahat. Kabanata 2162. Sa bahaging ito, mabilis na pumasok ang Necron convoy sa isang 8-lane expressway. Ang kalsadang ito ay parang tulay mula sa mataong lungsod patungo sa Sin City. Sa likod ng sasakyan ay ang napakamaunlad at buhay na 10 distrito, habang sa harap ng sasakyan ay tanging mga streetlights at isang mahabang 8-lane na kalsada na tila walang katapusan. Humigit kumulang 5 minuto bago makita ang lahat ng outline ng District 12. Mayroong maraming nagtataasang konkretong pader ng lungsod tulad ng mga panlabas na pader ng isang bilangguan. Ang 8 lane ay makikita sa isang malaking pagbubukas kung saan nakataas ang isang batong gate. Ito ang pasukan sa Distrito 12, at ang tarangkahan ay tumimbang ng libu-libong tonelada. 2 pangkat ng mga ganap na armadong patrol ang nakatayo sa labas ng tarangkahan, lahat sila ay nakasuot ng itim na unipormeng panglaban. Kamukha sila ng mga dayuhang nakabaluti na sundalo sa mga pelikula. Bawat sasakyan na papasok at lalabas sa gate na ito ay sasailalim sa mahigpit na inspeksyon. May mga K9 at machine scan. Napakahigpit noon. Napatingin si Philip sa mataas na pader ng lungsod na may sukat na 10-10 metro sa harap niya. Kita niya ang matataas na gusali sa loob. Itim na itim ang mga ito at kakaunting ilaw ang nakabukas. Malinaw na makikita ang pinakasentro na gusali ng District 12 na daan-daang metro ang taas. Ito ay itim na itim, at ang panlabas na shell ng buong gusali ay gawa sa reinforced concrete. Ilang kumikislap na pulang hazard lights lang ang makikita. Sinasabing hanggat pinindot ng may-ari ng distrito ang isang buton, ang gusaling ito na sumasagisag sa District 12 ay ikukulong ng mga pader na bakal mula sa itaas hanggang sa ibaba. Walang papayag ang pumasok o umalis. Maliban kung may nagbukas nito mula sa loob, ang mga gusali ay hindi maaaring gumuho kahit na ito ay bombarded na may artillery shell, higit na hindi nasira sa. Iyon ay dahil ang panlabas na layer ng reinforced concrete ay malapit sa 1 metro ang kapal. Hindi nagtagal, lumapit ang convoy sa checkpoint ng gate. Huminto ang sasakyan at pinatay ang makina. Lumapit ang 4 na sundalong ganap na armado ng mga baril at electronic scanning berets. Suriin, permit sa pag-access. Ang ugali ng mga sundalong ito ay medyo bastos at magaspang.
Inilabas ng Necron na nakaupo sa co-passenger seat ang invitation letter ni Seth. Sinulyapan ng nagpapatrulyang sundalo ang liham ng paanyaya at tumingin sa mga tao sa sasakyan. Itinaas niya ang kanyang kamay sa isang kaway at sumigaw sa taong nasa barrier, "Hayaan mo sila." Paandar na sana ang sasakyan. Biglang, sa hindi kalayuan, maraming sasakyan sa labas ng kalsada na ginawang armored vehicle ang sumugod mula sa likod ng gate. Puno sila ng mga armadong sundalo. Ang apat na sasakyan ay agresibong dumaan at pinalibutan ang convoy ni Philip. Pagkatapos, isang lalaking may itim na salaming pang-araw at isang dark green na combat uniform ang tumalon mula sa jeep na nangunguna. Nagkaroon siya ng crew cut, malalalim na peklat sa sulok ng kanyang mga mata at bibig, at tanned skin. Nakasuot siya ng leather boots at pinamunuan ang isang grupo ng mahigit 100 ng tao na lumapit sa sasakyan ni Philip na may kasamang pang-iinis. Mariin niyang tinapakan ang hood ng kotse, sabi ni Philip at ang kanilang Necrons sa kotse, at sumigaw, "Young Master Clark, excuse me, pero hiniling ng amo ko na imbitahan ka muna sa bahay. Sana po ay masundan ninyo ang aming mga sasakyan nang walang nangyayari. Kung maaari tayong magkaroon ng ilang hindi katanggap-tanggap, hindi pagkakaunawaan. Ang aking mga tao at mga baril ay walang mga mata sa kanila, pagkatapos ng lahat." Kabanata 2163. Ang lalaking nangunguna ay matangkad at malakas na may suwail at walang humpay na ugali sa kanyang pananalita at titig. Sa hitsura ng grupong ito ng mga tao, ang lahat ng mga sundalo na namamahala sa pagpapatrolya sa checkpoint ay tahimik na nakatayo sa gilid. Hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Nakaupo si Philip sa kotse at nakakunot noo habang nakatingin sa bintana ng sasakyan sa lalaking nakahud ang paa. Nakikita niyang may kakaibang pagkakakilanlan at katayuan sa District 12 ang squad na ito na biglang sumulpat. Pagkatapos mag-isip, lumabas si Philip sa sasakyan habang sinasbayan ng mga Necrons sa paligid niya. Ang hitsura ng mga Necrons ay naging sanhi din ng hindi pangkaraniwang tensyon sa kapaligiran sa pinangyarihan. Natural na nakilala ng lalaking nangunguna ang mga Necrons. Na may galit na tingin sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Philip at nagtanong, "Young Master Clark, ano sa palagay mo? Sasama ka ba o kikidnapin kita?" Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, walang pakialam na tumingin sa lalaking nakasuot ng uniforme sa labanan, at nagtanong, "Sino ang amo mo?" Ang lalaking nangunguna ay itinulak ang kanyang salaymang pang-araw sa itaas ng kanyang nose bridge at sinabi sa medyo mapagpanggap na paraan, "Ang boss ko ay si Tucker Stone." Tucker Stone. Napakunot noo ni Philip nang marinig ang pangalang iyon na may pagtataka sa mga mata. Iyon ay dahil si Tucker Stone ay walang iba kundi isa sa 3 District Masters ng District 12. Bakit bigla na lang siyang aayusin na may hamarang kay Philip sa checkpoint ng District 12? Sinusubukan bang muli si Philip sa ilalim ng ilong ni Seth? Maraming ideya ang sumagi sa isip ni Philip. Sa wakas, bumagsak ang kanyang mga mata sa lalaking nakauniforme sa labanan na nangunguna. Sabi niya, "I'm sorry. Pinahahalagahan ko ang kabaitan ni Mr. Stone ngunit mayroon akong iba pang mga bagay na dapat harapin ngayon. Kung talagang interesado si Mr. Stone sa akin, bakit hindi mo ako hinihintay na mag-asikaso sa bagay na ito bago kita sundan para makipagkita kay Mr. Stone?" Bang! Tinapakan ng lalaking nakakumat uniform ang hood ng sasakyan hanggang sa mabunggo ito. Pagkatapos, may malamig na tingin at mayabang na ugali, sinabi niya kay Philip at sinabing, "Young Master Clark, ikaw ang pinakamatandang Young Master ng pangunahing pamilya Clark sa Arcadia Island at dapat akong gumalang sa iyo, huwag kalimutan, ito ang teritoryo ng Distrito 12. Ang iyong pamilya Clark ay hindi mahalaga dito. Dito, tanging kalooban ni Master Stone ang utos ng hari. Dahil inimbitahan ka niya, kailangan mong pumunta." Pagkatapos sabihin iyon, ang lalaking nakauniforme ng panlaban ay nagwagayway ng kanyang kamay at malamig na sumigaw, "Mga lalaki, yayain si Young Master Clark sa kotse." Agad-agad, ang mga sundalong nakauniforme ng labanan na nakatayo sa paligid ay nagtaas ng kanilang mga baril at itinutok ang mga muzzle kay Philip at sa mga Necrons. Nagdilim ang mga mata ni Philip habang pinagmamasdan ang 12 ng lalaking nakauniformeng pang-combat. Medyo nalungkot siya. Oo naman, hindi pinansin ng District 12 ang pamilya Clark. Maging ang isang maliit na kapitan ng gwardya ay naglakas loob na ituro sa kanya ang mga puno ng baril.
Napabuntong hininga si Philip, nang makita ang 12 ng mga lalaki na nakauniporme ng labanan na papalapit sa kanya na may dalang mga baril, ang apoy ng galit ay sumabog mula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang grupo ng mga tao ang sumugod mula sa mga tarangkahan ng Distrito 12. Ang lalaking nangunguna ay nakasuot din ng unipormeng pang-combat. Siya ay may angular na mukha at isang mabagsik na ekspresyon. Ang pinagkaiba lang ay iba ang badge sa dibdib ng mga combat uniform ng mga taong ito sa badge nitong lalaking may sunglasses. Sa isang iglap na bago ng kanilang hitsura ang sitwasyon dito. Hubert, anong sinabi mo? Ang utos ng Master Stone mo ay utos ng hari sa District 12. Hindi mo ba kinakaharap ang mga utos ni Master Larsen? Ang lalaking naka-angular na mukha ay pumasok sa eksena at sinaway ang lalaking may salaymang pang-araw. Steven, hindi masama. Ang bilis mong pumunta dito. Napangisi si Hubert, ang mga peklat sa kanyang mukha ay mukhang lubhang kahindek-hindek. Malamig na bamantong hininga si Steven habang nililibot ang kanyang matitipunong mga mata ang eksena. Tumingin siya sa mga tauhan ni Hubert at galit na sinabi, "Kayong lahat, ibaba ninyo ang inyong mga baril. Alam mo ba kung sino ang tinutukan mo ng iyong mga baril?" Siya ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya Clark. Ilang ulo ang maaari mong mawala dahil dito. Ang mga lalaking naka-unipormeng pang-combat na dala ni Hubert ay nagkatinginan sa mga sandaling ito. Napatingin sila kay Steven at ibababa na sana ang mga baril. Gayunpaman, biglang umungol si Hubert. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na ibaba ang kanyang baril. Nalalapit na ang paghaharap. Ang kapaligiran ay hindi karaniwang malupit at malamig. Ang grupo ng mga sundalo na nagtaas ng kanilang mga baril ay nagpapanik sa sandaling ito. Hindi nakatiis ang isa sa kanila at dahan-daang ibinaba ang baril. Nanlamig ang mga mata ni Hubert nang igalaw niya ang kanyang kanang kamay at biglang hinugot ang kanyang pistola mula sa kanyang bewang. Kabanata 2164. Bang! Isang putok ng baril. Isang bilog na pula ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ng sundalo habang siya ay bumagsak sa kanyang likod na puno ng dugo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Ang mga aksyon ni Hubert ay naganap sa isang tuloy-tuloy na pagkumpleto at natakot ang lahat ng mga sundalo sa kanilang dinala. Mahinahon niyang ibinalik ang pistol sa holster sa kanyang baywang. Kabog, kabog, kabog. Agad na itinaas ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril at muling itinutok kay Philip at sa iba pa. Nagdilim ang mukha ni Steven sa ginawa ni Hubert. Kumunat ang noo niya at galit na sinabi, "Hubert, hinahamon mo ba si District Master Larsen?" Ngumiti si Hubert at sinabing, "Steven, huwag mo akong takutin sa iyong District Master. Ang aming Master Stone ay isa ring District Master sa parehong antas. Kung may kakayahan ka, ipaglaban natin ang taong ito ngayon. Kung sino ang manalo ay maaga siya." Namilog ang mga mata ni Steven nang unti-unting lumabas ang malamig na lamig sa kanyang katawan. Ang parehong partido ay nasa isang napaka-tense na deadlock sa oras na ito. Iyon ay dahil ito ay Distrito 12. Ito ay isang lugar kung saan maaaring mangyari ang pagdanak ng dugo sa kaunting hindi pagkakasundo. Ang mga labanan ng baril ay hindi karaniwan dito. Ito ang death block. Isang kaluskos ang narinig. Biglang umalangaw-ngaw ang kulog sa kalangitan para bang minarkahan ang araw ng katapusan. Isang asol na kulog ang bumungad sa kalangitan sa gabi at nagpapaliwanag sa buong kapitbahayan. Ang mga mukha ng bawat isa ay parang namumutla sa ilalim ng liwanag. Thud! Halos magkasabay na naglabas ng mga pistola sina Steven at Hubert mula sa kanilang mga baywang. Ang mga muzzles ng mga pistola ay nakatutok sa mga kilay ng isa't isa. Ang sitwasyon ay nasa bingit ng breakout. Napabuntong hininga ang lahat. "Hubert, maglakas loob ka bang kumilos?" Malamig na tanong ni Steven. Ngumiti ng malupit si Hubert at sinabing, "Steven, we're one of a kind, so why both are with words? Ngayong gabi, isa na lang sa amin ang mananatiling nakatayo. Kung natatakot ka, I don't mind let you go as long as you bow down to me." Ngumisi si Steven, "Hubert, lumagpas ka na sa linya. Si Young Master Clark ay isang kilalang panauhin na inimbitahan ni District Master Larsen. Ang mga kilos mo ay walang galang sa kanya." Tumaas ang kilay ni Hubert at sinabing, "Gusto ni Master Stone na dalhin ko si Young Master Clark sa mansyon para makipag-chat. Pagkatapos ng chat, natural na ilalabas siya, bakit ka ba kinakabahan?"
Bakit hindi ko hiniling kay Master Stone na tawagan si Master Larsen tungkol dito? Hindi na kailangan. Biglang may malamig at malalim na boses ang nagmula sa likuran ng lahat. Lumabas si Philip, nanlilisik ang kanyang mga mata kay Hubert, Steven, at sa iba pa. Malamig niyang sabi, isang beses ko lang sasabihin. Ngayong gabi, narito ako sa pamamagitan ng imbitasyon mula sa District Master Larsen. Ayoko ng gulo. Kung gusto talaga akong imbitahin ni Mr. Stone, maghintay siya. Kabanata 2165. Sa sandaling binigkas ang mga salita, masasabing walang puwang para sa pagmamaniobra. Tiningnan ni Hubert ang masungit na mukha ni Philip at nakangising sinabi, Young Master Clark, nakapagdesisyon ka na ba? Walang pakialam na tumingin si Philip kay Hubert at sinabing, wala pang nagtuturo sa akin bilang isang bagay na maaaring itapon sa paligid. Si Mr. Stone ang una, at sa kadahilan ng ito, nagpa siya akong bigyan siya ng kaunting payo. Sa sinabi nito, sa ilalim ng nalilitong tingin ng lahat, si Philip ay naglabas ng isang customized na pistol mula sa baywang ng isang Necron sa kanyang tagiliran. Bang! Isang putok ng baril ang narinig sa buong checkpoint. Sa pagtataka ng mga mata ng lahat, nakita nila ang kamay ni Hubert na may hawak ng baril ay binaril ni Philip. Agad na napabuntong hininga ang lahat. Nagpaputok talaga siya. Iyon ang subordinate ni Tucker Stone. Sa Distrito 12, si Hubert ay may kilalang reputasyon. Ibinagsak ni Hubert ang pistol sa kanyang kamay, hinawakan ang kanyang dagwang braso habang ang kanyang mga mata ay naging pula. Siya burst out na may biting killing intent bilang siya glared at Philip at Etengel. Young Master Clark, how dare you fire at me? Ito ang District 12, hindi ang teritoryo ng iyong pamilya Clark. Ang boss ko ay si Tucker Stone, isa sa mga District Masters ng District 12. Gayunpaman, inihagis lamang ni Philip ang baril sa kanyang kamay pabalik sa Necron. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, ang mapupungay niyang mga mata ay nagpapakita ng matinding lamig habang nakatitig kay Hubert at sinabing, paano si Tucker Stone? Paano naman ang District 12? Huwag kalimutan, ito ang Arcadia Island. Ang pamilyang Clark ang laging mamamahala. Ang isang maliit na kapitan na tulad mo ay nangangahas na hindi ako igalang. Kahit napatayin kita sa pasukan ng District 12 ngayon, maglalakas loob ba si Tucker Stone na lumabas at ipakita ang kanyang mga pangil sa akin? Ang kanyang dagandong ay yumanig sa eksena. Ito ang unang pagkakataon na may isang tao mula sa pamilyang Clark na nangahas na maglabas ng hamon sa pasukan ng District 12. Bukod dito, laban ito kay Tucker Stone. Kumunat ang noo ni Hubert, walang tigil na dumudugo ang braso. Tinitigan niya ng masama si Philip at nginisyan. Napakagaling. Gaya ng inaasahan ng pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya Clark. Ang lakas ng loob at kumpiyansa. Masasabi ko rin sa iyo ngayon na hanggat maglakas loob kang tumuntong sa District 12 ngayon, gagawa ka ng kaaway sa akin, Hubert Harris. Siguradong babantayan kita ng mabuti. Mag-ingat ka, tiyak na makakahanap ako ng pagkakataon para patayin ka. Nabalitaan ko na ibinalik mo rin ang iyong asawa at 2 anak. Haha, sana maprotektahan mo sila ng maayos. Simula ngayon, kakalabanin mo na ako. Pagkasabi nito, tumalikod si Hubert at gustong umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang malamig na mga mata ni Philip na nanlambot na ay kumikinang na may hangering pagpatay sa buto. Bumantong hininga siya habang nakatingala sa langit na puno ng mga umiikot na ulap at mga kidlat. Sabi niya, noong una, binalak kong mag-iwan sa iyo ng isang paraan, ngunit pinili mong hanapin ang kamatayan. Ang pinakaayaw ko ay kapag pinagbabawalan ako ng mga tao kasama ang aking asawa at mga anak. Ang mga tao ng Distrito 12 ay walang pagbubukod. Pagkasabi niya noon ay napahinto agad si Hubert na tumalikod na at aalis na. Lumingon muli si Hubert at sinalubong ang mga mata ni Philip. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay tinutumbok siya ng isang mabangis na hayop. Sobrang nakakatakot ang tingin na iyon. Parang isang tingin lang sa kanya ay matatalo ang 1,000 kalaban. Hindi maiwasang manikip ang puso ni Hubert. Kumunat ang noo niya at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Lumapit si Philip kay Hubert, tinitigan siya ng malamig, at sinabing, ang aking asawa at mga anak ay talagang hindi limitado. Kahit na ito ay isang pandiwang pagbabanta, hindi ko pa rin maiwasan ang mga sakuna. Paumanhin,
ngunit nalampasan mo ang linya at karapat-dapat na mamatay. Sa sinabi nito, sumuntok si Philip. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat ang kamao ni Philip na naging isang naglalagablab na apoy na kay Mira. Bigla itong sumabog at tumama sa dibdib ni Hubert. Kabanata 2166. Puff! Tumagos sa tiyan ni Hubert ang fire kay Mira na lumabas mula sa suntok ni Philip. Parang nasusunog ng magma, ang tiyan ni Hubert ay translucent mula sa harap hanggang sa likod. Ang kanyang laman at buto ay makikitang nagiging maapoy na likido. Napatulala si Hubert habang nakatitig kay Philip at naglabas ng isang salita, "Ikaw." Natambo siya bago niya natapos ang sasabihin. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ang fire kay Mira na sinuntok ni Philip ay ngayon lang lumipad sa langit bago ito naging apoy at nawala sa kawalan. Anong paraan ito? Walang nang ahas na mag-imagine. Nakakunot ang noo ni Steven habang nakatingin sa suntok ni Philip at gumawa ng magaspang na paghuhusga. Tulad ng District Master Larsen, siya ay ganoong uri ng espesyal na talento. Agad na sumigaw si Steven, "Lahat, makinig sa aking utos at i-disarm ang kanilang mga armas." Sa kanyang utos, ibinaba ng mga sundalong dinala ni Steven ang mga nasasakupan ni Hubert at idiniin sila sa lupa. Pagkatapos, lumapit siya kay Philip at sinabing, "Young Master Clark, naghihintay ang aking District Master. Please follow me." Napalingon si Philip sa katawan ni Hubert, walang pakialam na tumango, at bumalik sa sasakyan. Pagkatapos, sinundan ng convoy ni Philip ang convoy ni Steven. Nilisan nila ang checkpoint at opisyal na pumasok sa District 12. Siyempre, ang balita ng nangyari sa checkpoint ay mabilis na naihatid sa isang maliwanag na ilaw na mansyon sa kailaliman ng hinterland ng District 12. Ang mansyon na ito ay sumasakop sa isang lugar na ilang libong square feet ay isang puting gusali. Nagpatrolya ang mga sundalong may baril sa loob at labas ng mansyon. Nakapwesto din ang mga sundalo sa lahat ng tarangkahan, mahigpit na sinusuri ang mga tao at sasakyang papasok at lalabas. Sa sandaling ito, sa villa sa gitna ng mansyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng roba ang nakaupo sa sofa sa sala, humihit-hit ng tabako. Nakapaligid sa kanya ang mga sexing babae sa lahat ng hugis at figure mula sa buong mundo. Nagsasayaw sila bilang libangan, at nagtatanghal sila ng isang striptease na nagpapasigla sa puso. Sa sala, ilang iba pang mga lalaki at babae na nakasuot at casual na damit ang nakipaghalos sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. "Mr. Bato, narito sa ating kooperasyon." Ang isa sa kanila ay isang sexing diyosa na nakasuot ng maapoy na pulang damit na may mataas na hiwa. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabing may nagliliyab na mapupulang labi. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulay abo na buhok, isang bilog na mukha, at maraming singsing na esmeralda at diamante sa kanyang mga daliri ay mukhang isang novorish. Itinaas niya ang kanyang baso, nag-toast kasama ang babae, at sabay-sabay na ininom ang lahat. Pagkatapos, huminga siya ng kanyang tabako at ngumiti ng may malaking ngiti, "Miss Young, nakakatuwang makatrabaho ka. Sana magsisimula na ang operasyon natin." Magiliw na tumango si Miss Young at sinabing, "Oo naman. Hanggat matutulungan mo kaming makuha ang pass, ang aming mga kalakal sa labas ng mundo ay nagpapadala ng makapasok sa Distrito 12. Sa oras na iyon, ang mga bagay na iyon ay pag-aari mo, at maaari kang makakuha ng 300% na kita. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago ka maging pinakamalaking District Master sa District 12. Sa ganitong paraan, matitiyak ang iyong panalo sa susunod na halalan upang maging Pangulo ng Distrito 12. Masayang ngumiti si Tucker Stone na may tabako sa kanyang bibig. Tinuro niya si Miss Young at sinabing, "Miss Young, ang sweet mo pala magsalita. Gusto ko ang mga babaeng katulad mo. Dito, hiling natin ang isang mahusay na tagumpay." Napangiti si Miss Young at itataas na sana ang kanyang baso nang biglang pumasok sa pinto ang isang lalaking nakauniporme ng panlaban. Mabilis siyang naglakad papunta sa gilid ni Tucker at may sinabi sa kanyang tainga. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagalit si Tucker. Binasag niya ang baso ng alak sa kanyang kamay sa sahig, bumangon, at umungol. "Damn it! Ang lalaking iyon mula sa pamilyang Clark ay nangangahas na patayin ang aking mga lalaki." Kabanata 2167. Ang biglaang galit ni Tucker ay nagdulot ng ilang gulat sa mga boss na naruroon.
Ang lalaking nasa harap nila ay si Tucker Stone, isang lalaking pumatay ng hindi kumukurap. Isa siya sa 3 district master sa District 12. Siya ang pinakamahilig sa pera, malabag, at gutom sa kapangyarihan. May bahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Huminga si Tucker ng kanyang tabako, umikot, itinuro ang gwardya, at nagtanong, ano pa ang sinabi niya. Ang ulat ng gwardya, mayroon daw siyang payo para sa iyo. Ito ang Arcadia Island at ito ang palaging magiging teritoryo ng pamilya Clark. Kahit na ang Distrito 12 ay wala sa ilalim ng jurisdiction ng pamilyang Clark, nasa kanila ang lahat ng kakayahan at paraan para mabawi ito. Nais niyang hindi ka lumampas sa linya, at ang pagpatay kay Hubert ay isang babala sa iyo. Bang! Matapos marinig ito, marahas na sinipa ni Tucker ang kristal na coffee table, dahilan para matamba ito. Clatter! Ang mga bote ng alak ay nahulog sa sahig, at ang mga nagsasayaw na babae ay napatigil sa pagkabigla habang mukhang nalilito. Tumaas ang kilay ni Tucker at tinuro ang mga babae. Malamig siyang ngumisi, napakita ang isang subo ng gintong ngipin. Sabi niya, sayaw. Ituloy ang pagsasayaw. Pagkatapos sumigaw, umupo ulit si Tucker. Huminga siya ng kanyang tabako at sinabi sa gwardya, magpadala ka ng isang tao na sundan si Steven at ang iba pa. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ni Seth Larson sa pamamagitan ng pag-anyaya sa young master na iyon sa sobrang gabi. Hanggat hindi ito nakakasagabal sa aking negosyo, maaari ko itong pumikit. Pero kung si Seth ay maglakas loob na samantalahin ang young master na iyon at magplano laban sa aking negosyo, ikinalulungkot kong sabihin na si Clark Guy na iyon ay pananatilihin ko sa District 12 magpakailanman. Oo, boss. Yumuko ang gwardya at umatras bago mabilis na umalis sa bulwagan ng mansyon. Sa bulwagan, ilang lalaki na nakasot at mga babaeng nakagaw na mahahabang may seryosong ekspresyon sa kanilang mukha. Ngumiti si Tucker at inutusan ang mga katulong na linisin ang lugar. Tumayo siya at sinabi sa lahat, sundan mo ako sa hardin para ipagpatuloy ang ating talakayan. Lahat ay ngumiti, tumayo, at sumunod kay Tucker sa hardin. Lumakad si Miss Young sa tabi ni Tucker at nakangiting nagtanong, Mr. Stone, nakikinig sa usapan ninyo ng iyong subordinate ngayon lang, may dumating ba sa District 12 mula sa pamilya Clark? Huminga si Tucker sa kanyang tabako at bumuga ng isang subo ng usok. Napalingon siya at nakangiting tumingin sa babaeng nasa harapan niya. Pinalaki niya ang hiyubog nitong katawan at makatarungang leeg, at sinabing, oh, interesado ka rin ba sa pamilya Clark? Gusto mo bang malaman, bakit hindi mo ako magiging babae at sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito? Isang hindi mahahalatang bakas ng lamig ang sumilay sa gilid ng mga mata ni Miss Young ngunit isang marangal at magiliw na ngiti ang nanatili sa kanyang mukha. Sabi niya, Mr. Stone, dapat nagbibiro ka. Paano magiging karapat-dapat ang isang babaeng tulad ko sa isang napaka-caring na lalaking tulad mo? Tumawa si Tucker at sinabing, Miss Young, ang tamis talaga ng maliit mong bibig. Mahal na mahal kita. Seryoso, kung gusto mo akong maging babae, ginagarantiya ko na masisiyahan ka sa lahat ng kayamanan. Bakit hindi mo ito simula alang? Sa sinabi nito, humakbang pasulong si Tucker. Nahuli si Yana Young at nakatayo sa parehong lugar, nakatingin sa likuran ni Tucker. Sa tabi niya, lumapit ang isang guard na nakaitim na suit at bamulong, Miss Young, nakatanggap kami ng balita na inimbitahan ni Seth Larson si Philip Clark, ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya Clark, na magkita sa Summit Restaurant ngayong gabi. Ibinaling niya na ang kanyang ulo na may madilim na mukha at sinabing, hayaan ang iyong mga tao na patuloy na nagbabantay sa kanila. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila. Napakahalaga nito para sa aming paparating na plano sa Distrito 12. Kung hindi natin maibaba si Seth Larson, maaari nating kunin si Tucker Stone. Ang ating mga puwersa ay dapat naruroon sa Distrito 12. Oo, Miss Young, sabi ng guard at umalis na ng mansion nang walang pumapansin. Bumalik sa tabi ni Philip. Sinundan ng convoy niya ang convoy ni Steven hanggang makarating sila sa Summit Restaurant. Isa itong sikat na restaurant sa District 12. Kabanata 2168. Ang Summit Restaurant ay isang klasikong gusali na idinisenyo na may pulang masonry at kahoy. Isang malaking pulang parol ang nakasabit sa bawat sulok ng Summit Restaurant. Nakatayo ito sa tahimik na kalyeng ito.
Matatagpuan ang restaurant na ito sa maunlad na lugar ng 4th Avenue sa District 12. Gayunpaman, dahil sa late hour, nagkaroon ng curfew pagkalipas ng alas 9. Kaya, walang tao sa kalye maliban sa pagpapatrolya ng mga tao at mga sasakyan, kahit isang aso ay hindi nakita. Huminto ang convoy sa entrance ng Summit Restaurant. Sa pintuan, tinanggap ng 4 na dalaga ang mga panauhin. Lahat sila ay may curvy figure at nakasuot ng mahabang damit. Ang kanilang buhok ay nakapulupot sa tuktok ng kanilang mga ulo. Kapag umihip ang hangin, ang lelayan ng kanilang mga damit ay tumataas, na nagpapakita ng kanilang magandang balat. Yumuko sila at binati, "Welcome to Summit Restaurant, Young Master Clark." Bumaba si Philip sa sasakyan at tumangala sa golden signboard bago niya sinundan si Steven papasok ng building. 5 Necrons ang malapit na sumunod sa likuran ni Philip habang 4 ang nanatili sa tabi ng sasakyan kung sakaling magkaroon ng emerhensya. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa pinto, lumabas ang 2 lalaking nakasuot ng dark green na combat uniform. Sila ay para pigilan ang 5 Necron at sinabing, inutusan ni District Master Larsen na si Young Master Clark ay pumayag lang na pumasok. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa 5 Necrons sa likod niya. May hawak silang baril sa magkabilang kamay, at isang pulang linya ang bumungad sa kanilang itim na helmet. Pagkatapos, isang mekanikal na boses ang nagmula sa helmet ng isa sa mga Necrons. Isang malamig na boses ang nagsabi, "Tinanagutan naming protektahan ang kaligtasan ni Young Master Philip Clark." Ito ay isang simpleng pangungusap. Nagdilim ang mukha ng 2 lalaking nakasuot ng dark green na combat uniform, at malamig din ang kanilang sinabi, inutusan ni District Master Larsen na si Young Master Clark ay pinayagan lang pumasok. Walang ibang pwedeng pumasok. Sa sandaling binigkas ang mga salita, 2 Necron ang humakbang pasulong at hinawakan ang mga braso ni Philip. Tumalikod na sila at umalis. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa 2 lalaki na nakasuot ng dark green na uniforme ng labanan at natulala si Steven. Dahil bawal silang pumasok, dinala na lang nila si Philip sa sasakyan. Bang! Nakalak ang mga pinto ng sasakyan. Bumalik si Philip sa kotse, nalilito. Sa checkpoint kanina lang, hindi kumibo ang mga Necrons, pero masyado na silang nagmamayabang ngayon. Lahat, dapat ay mabuti para sa akin na pumasok ng mag-isa, sabi ni Philip na pansamantala. Ang Necron na kanina ay sumagot sa parehong mekanikal na nagsasalita ng malamig na boses, "Tinanagutan naming protektahan ang kaligtasan ni Young Master Philip Clark. Kung ang isang sitwasyon ay may higit sa 50% na panganib, ipapatupad namin ang pinakaligtas na mga kasanayan." Walang magawa si Philip at kinailangan pang umupo sa kotse para maghintay ng tahimik. Sa labas, may pagdududa na kinusat ni Steven ang malalaking mata. Siya ay namangha. Sinulyapan niya ang mga lalaking naka-combat uniform sa tabi niya at walang magawang kinuha ang phone niya. Tinawag niya si Seth at sinabing, "Panginoon ng distrito, dumating na si Philip ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang mga bantay na pumasok ng mag-isa. Kami. Okay lang, papasukin mo yung mga guard niya. Dapat tayong maging mapagpatuloy at matugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating mga panauhin." Sa kabilang dulo ng telepono, isang mahinahon, malambing, at magnetic na boses ng lalaki ang narinig. Binaba ni Steven ang telepono at naglakad papunta sa kotse. Kumatok siya sa bintana ng kotse at sinabing, "Sabi ni District Master Larsen na pwede kayong lahat na pumasok ng sama-sama." Kabanata 2169. Sa lalong madaling panahon, maraming tao ang sumunod kay Steven at pumasok sa Summit Restaurant. Umakyat sila sa ikatlong palapag at naupo sa isang mababang ngunit marangyang pribadong silid. Idinisenyo ang pribadong kwartong ito sa klasikong estilo na may mga inukit na beam, at pininturahan din ng mga mural ang mga screen. Makikita sa labas ng bintana ang tanawin ng mga kalsada. Itinulak ni Steven ang pinto ng pribadong silid, yumuko sa figure ng isang lalaki na nakatalikod sa lahat, at sumigaw ng magalang. "District Master Larsen, nandito na si Young Master Clark." "Okay," nauutol na sagot ng lalaki. Tumalikod si Steven at gumawa ng mapang NEI ang galaw kay Philip at sa iba pang nasa labas ng pinto. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon, pumasok sa silid, at nakita ang mga figure. Nakasuot ng light gray na suit, tumayo siya habang nasa likod ang mga kamay. Napatingin siya sa tanawin ng mga kalsada sa labas ng bintana.
Ang figure ay humigit kumulang 1.8 metro ang taas na may matipunong tangkad. Ito ay hindi ang nakaumbok muscular type ngunit sa halip ay matipuno. Sa madaling salita, sa pagtingin pa lamang sa kanyang likuran, si Philip ay may pangkalahatang impresyon kay Distrito Master Larsen. Welcome sa Summit Restaurant. Habang nagsasalita siya, lumingon si Seth Larsen. Siya ay may isang gwapong mukha at well-defined eyebrows. Nakasuot siya ng isang pares ng black-rimmed glasses at isang kurbata, na mukhang gentleman. Lalo na ang boses niya na parang magnetic at sexy. Ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig at ang pataas na anggulo ng kanyang manipis na labi ay naging madali din sa pakiramdam ng iba na malapit sa kanya. Ito si Seth Larsen, isa sa 3 district masters ng Death Block na District 12. Magalang niyang iminuwestre si Philip at inanyayahan itong maupo. Umupo si Philip. 2 Necrons ang nakatayo sa pintuan habang ang 3 naman ay nakatayo sa likuran niya, pinoprotektahan siya ng husto. Sa labas kasi ng pinto ay puno ng mga tao ni Steven. Bukod dito, natagpuan din ni Philip ang 4 na kamera na may kumikislap na pulang ilaw sa silid na ito. District Master Larsen, bakit mo ako hinahanap ng gabing-gabi? Tanong ni Philip na nakatingin kay Seth. Ang lalaking ito, na mukhang mas matanda lang kay Philip ng ilang taon, ay may magandang hitsura. Gayunpaman, ang mga matang iyon ay nagsisiwalat ng malalim na karunungan at masalimuot na mga pukana na lumampas sa kanyang edad. Ito ang hatol sa kanya ni Philip. Ngumiti si Seth, umupo, at sinenyasan ang katulong na maghain ng tsaa. Nakangiti niyang sabi, Young Master Clark, ito ang Earl Grey tea na kara-rating lang mula sa Riverdale. Subukan mo. Tumingin si Philip sa tasa ng tsaa at nakaamoy ng mahinang halimuyak. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha ni Philip ang tasa, humigop, at nakangiting sinabi, Distrito Master Larsen, ang tsaang ito ay may pinakamataas na kalidad. Galing ba sa Eastern Mountain? Ngumiti si Seth at sinabing, nakakamangha ka talaga na masasabi mo ang pinanggalingan ng tsaang ito sa isang higop lang. Panipi. Ibinaba ni Philip ang tasa, ngumiti, at sinabing, kung may gusto kang pag-usapan sa akin, mangyaring magpatuloy. Kung wala na, aalis na ako. Tulad ng alam mo, naghihintay sa akin ang aking asawa at anak na babae. Ngumiti si Seth at sinenyasan ang katulong na linisin ang set ng tsaa. Direkta niyang sinabi, gusto kong tanggalin si Tucker Stone sa tulong ng iyong kapangyarihan. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Philip. Matamlay siyang sumandal sa upuan at nag-cross arms. Nakatingin kay Seth na walang pakialam, nagtanong siya. Bakit kita tutulungan? Ngumiti ng matamlay si Seth at sinabing, ngayon mo lang naranasan ang mga aksyon ni Tucker. Hindi niya ililibre ang sino mang tinitigan niya. At saka, nakapatay ka ng taong malapit sa kanya, at malamang na malaman na ni Tucker ngayon. Ayon sa balitang ipinadala ng aking mga tao, nagpadala na si Tucker ng 2 maliliit na nasa checkpoint. Hanggat aalis ka sa lugar na ito ngayong gabi, kukunin ka ng kanyang mga tao. Kabanata 2170. Sa puntong ito, huminto sandali si Seth upang tingnan ang reaksyon ni Philip. Nagdilim ang ekspresyon sa mukha ni Philip. Hindi niya gusto si Tucker Stone dahil ang kanyang mga aksyon ay maaaring ituring na isang provocation at tumawid sila sa linya. Siya ang pinakamataas na batang master ng pangunahing pamilyang Clark, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, si Tucker ay nangahas na ipadala ang kanyang mga tao upang anyayahan si Philip pabalik sa kanyang lugar ng napakalakas. Kung ganoon nga, sa tingin ko ay hindi sapat para mapilitan akong tulungan ka. Ang Distrito 12 ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng pamilyang Clark, kung tutuusin. Mahirap para sa aming kapangyarihan na tumagos sa lugar na ito. Bukod pa rito, walang pakinabang sa akin ang nakakasakit na Tucker Stone. Wala akong ideya para sa District 12 sa ngayon. Ipinahayag ni Philip ang kanyang mga intensyon sa diplomatikong paraan. Tumango si Seth. Alam niyang mahihirapan siyang tulungan si Philip sa ilang salita lamang. Kaya naman, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay, at iniabot ng lingkod kay Philip ang isang tableta. Ang screen ng tablet ay nagpakita ng footage mula sa isang nakatagong kamera. Ito ay walang iba kundi ang imahe ng mansyon ni Tucker habang nakikipagsabuatan siya kay Yana Young at sa iba pa. Napatingin dito si Philip na nakakunot noo. Malumanay na tanong ni Seth, Young Master Clark, dapat kilala mo ang babaeng iyon, di ba? Walang pakialam ang mukha ni Philip.
Ang babae sa video ay walang iba kundi si Yana Yang. Nakilala siya ni Philip minsan. Paano lumitaw ang babaeng ito sa District 12? Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Philip. Tumayo si Seth, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, at tumayo sa bintana. Tumingin siya sa malawak na Distrito 12 at sinabing, siya ay mula sa alyansa. Ang kapangyarihan ng alliance ay tumagos sa Distrito 12, at ang salarin ay walang iba kundi si Tucker Stone. Ang pinag-uusapan nila ay isang bagong uri ng puting pulbos mula sa labas ng mundo, na maaaring sirain ang sistema ng nerbiyos ng isang tao at kontrolin ang kanyang isip. Kapag ang bagay na ito ay pumasok sa Distrito 12 at naibenta ito ni Tucker ng laganap, ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa Distrito 12. Kapag nangyari iyon, si Tucker ang mamamahala sa Distrito 12 lamang. Bukod dito, malapit na ang susunod na eleksyon. Kapag nahalal si Tucker bilang Pangulo, maghahari siya sa loob ng 3 taon. Noon, walang resulta ang eleksyon dahil sa tripartite at kanya-kanyang namumuno. Gayunpaman, iba na sa pagkakataong ito. Ang kabilang partido ay nagsimulang makipag-ugnayan kay Tucker ng palihim. Pagkasabi nun ay nakahinga ng maluwag si Seth. Nilinggan niya si Philip at sinabing, ang layunin ng alyansa ay hindi lamang District 12. District 12 ay isang yugto lamang ng kanilang eksperimento. Kapag nagtagumpay ang kanilang plano sa District 12, maaapektuhan nito ang buong Arcadia Island sa mangyayari. Kapag nangyari iyon, huli na para pigilan mo sila. Matapos iyon, tiningnan ni Philip ang nilalaman ng video at nahulog sa malalim na pag-iisip. Alam niyang ang mga sinabi ni Seth ay para lamang itago ang kanyang ambisyon na gustong bunutin si Tucker. Gayunpaman, walang nakitang dahilan si Philip para pabulaanan. Iyon ay dahil ito ay talagang isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Arcadia Island. Kung totoo ang sinabi ni Seth, dapat magdesisyon si Philip. Paano ako maniniwala na totoo ang sinabi mo? Ang Arcadia Island ay hindi ang labas ng mundo. Kahit na ang alyansang binanggit mo ay nakalusot sa Distrito 12, hindi ba ito isang magandang pagkakataon para sa pamilya Clark? Kung tutusin, matagal ko nang iniisip na ay reclaim ang District 12, nakangiting sabi ni Philip. Kabanata 2171. Tumingin si Seth kay Philip habang unti-unting sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya, ikaw ay inukit sa parehong ama ng iyong ina. Maging ang mga karakter mo ay pareho. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, gaano katagal mo kasama ang aking ina? Lumingon si Seth at tumangala sa kulay abo at madilim na kalangitan. Sumabog sa kanyang mga tainga ang namumulang kulog habang patuloy na kumikidlat sa kanyang mga mata. Sabi niya, malapit nang umulan. Napatingin din si Philip sa bintana. Patuloy ni Seth, noon, sa ganoong panahon ay iniligtas ako ng aking inampon sa lugar na iyon. Pagkatapos noon, dinala niya ako sa pintuan ng Nonagon at tinuruan ako ng maraming bagay. Palagi niyang sinasabi na tanga ako, at pakiramdam ko, tanga ako. Kinailangan niyang turuan ako ng maraming bagay ng maraming beses ngunit hindi ko ma-master ang alinman sa mga ito. Gayunpaman, hindi niya alam na matagal ko nang natutunan ang lahat. Ayoko lang sabihin sa kanya yon. Sa ganitong paraan, maglalaan siya ng oras para samahan at turuan ako. Habang nakikinig si Philip, mas lalong nagdilim ang kanyang mukha. Malamig niyang tinitigan si Seth. Nilinggan siya ni Seth at sinabing, Philip, alam mo ba? Palagi akong nagseselos sa iyo dahil palagi kang iniisip at pinag-uusapan. Paulit-ulit niyang binabanggit sa akin ang kanyang pinakamamahal na anak. Ikaw ang anak na hindi niya kayang bitawan. Maraming beses, inaayos niya ang lahat para sa iyo sa likod mo. Palagi kong iniisip kung gaano kaganda kung ako sa iyo, ang biological na anak ng aking inampon. Sa ganitong paraan, magiging akin ang lahat ng pagmamahal niya. Tama na, biglang umungol si Philip habang tinitigan ng masama si Seth. Sabi niya, nawala ka sa paksa ng ating pagpupulong ngayon. Ngumiti si Seth at sinabing, Philip, ang tulungan ako ay tulungan ka. Ang District 12 ay palaging magiging tinak sa panig ng pamilya Clark. Noon, pinangasiwaan ni Inay ang Distrito 12 upang pigilan ang pangunahing at sangay ng mga pamilyang Clark at upang makamit ang isang maislan na balanse. Dito,
Maraming bagay na hindi madamay ng mga Clark, at maraming bagay na hindi makontrol ng mga Clark. Kung tutulungan mo ako, magiging daan ito para mamuno ka sa pamilya Clark sa darating. Hanggat tinutulungan mo ako, maipapangako ko sa iyo ang isang kondisyon na gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Kaya, ano sa palagay mo ang aking mapagbigay na alok? Puno ng ngiti ang mukha ni Seth, at kumikinang ang kanyang mga mata na parang may hawak na Philip sa bag. Pagkatapos ng isang segundo ng katahimikan, tumayo si Philip at nagtanong, sinabi mo na pumasok ka sa pintuan ng Nonagon kasama si inay. Ano ang lakas mo ngayon? Napangiti si Seth, itinaas ang kamay, at isang gintong bola ng liwanag ang biglang lumabas sa kanyang palad. Ang mga mahiwaga at hindi kilalang Ron ay umikot sa bola ng liwanag na ito. Ang bola ng liwanag na ito ay mabilis ding nagliwanag sa pribadong silid na ito na ginintoang. Ibinalik ni Seth ang kanyang kamay at nawala ang bola ng liwanag. Sabi niya, katanggap-tanggap ang lakas ko, at may kakayahan akong protektahan ang sarili ko. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Ikaw, gayunpaman, ay hindi kahit na may aksyon na isang alagad ng unang zone ngunit nang ahas kang gumawa ng ganoong makasasama sa checkpoint. Hindi mo ba alam na marami na ngayon ang nagbabantay sa pamilya Clark at sa iyo? Kung alam nila na nabuo mo na ang iyong larangan ng enerhiya at mga katangian, sa palagay mo ba ay makakapidol pa sila? Hihihi. Humalaklak si Philip at sinabing, wala akong balak na itago ito dahil ang layunin ko ay pumasok sa pintuan ng Nonagon. Dapat tingnan ko kahit anong mangyari. Kung ganoon, bakit hindi pabilisin ang mga plano para sa kanila? Tumanggaw si Seth na may paghanga sa kanyang mga mata at sinabing, interesting. Ikaw ang unang lalaking nakilala ko na interesado sa akin. As expected sa anak ng inampun ko. No wonder pinili ka niya bilang tagapagmana niya noon. Gusto kong malaman kung hanggang saan ka maaaring umunlad. Kumunat ang noo ni Philip, ang tagapagmana ng kanyang ina. Anong ibig sabihin ni Seth? Kabanata 2172. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Philip, bakit ako ang tagapagmana ng aking ina? Ngumiti si Seth at sinabing, wala lang. Balik tayo sa punto. Nais kong hilingin sa iyo na tulungan akong kontrolin ang Distrito 12. Hanggat tulungan mo ako, pagdating ng panahon, maaari tayong magtulungan mula sa loob at labas. Ang Distrito 12 ay magiging kuta ng pamilya Clark. Ano sa tingin mo? Si Philip ay nagtatampo na tumingin sa nakangiting mukha ni Seth at sinabing, gaano ka kumpiyansa na hahaharapin si Tucker Stone? Itinaas ni Seth ang 5 daliri at sinabing, 50 hanggang 50. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, nagsusugal ka ba? Ngumiti si Seth at sinabing, maraming beses, it's a sugal in many things. Basta tama ang pusta ko, panalo ako. Kung matatalo man ako, may paraan din ako para harapin ito. Paano naman, panganay na iyong master ng pangunahing pamilyang Clark? Hindi ka naman natatakot, di ba? Nagtaas ng kilay si Philip at nakangising sinabi, Seth Larsen, hindi ito naaayon sa pagkatao mo. Hindi ka dapat maging isang taong mahilig gumamit ng mga taktikang pang-uudyok. Tumawa si Seth at sinabing, Philip, ito ay kawili-wili. Anong klaseng tao ako sa tingin mo? Napangiti si Philip at sinabing, ikaw ay isang taong walang tiwala sa sinuman. Sa iyong mga mata, lahat, pati ako, ay maaaring maging mga sangla na ginagamit mo para bigyang daan ang iyong sarili. Kailangan kong ipaalala sa iyo na kung gagamitin mo ang kapangyarihan ng pamilya Clark, hindi ka na makakatakas muli. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Seth. Seryoso niyang tiningnan si Philip at sinabing, kailangan kong alisin si Tucker Stone. Tumanggaw si Philip at sinabing, okay, I'll trust you this once. Sana hindi mo ako bibiguin. Pagkatapos noon, tumalikod si Philip at umalis kasama ang mga Necrons. Nakatayo si Seth sa pribadong silid, at dahan-daang bumungad sa kanyang malamig na mukha ang pagngisi bago siya naging solemna. Lumingon siya at pinagmasdan ang pagpasok ni Philip sa sasakyan sa ibaba bago niya sinabi kay Steven sa likuran niya, ipadala mo siya sa checkpoint at umatras. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas para tulungan ako. Nagulat si Steven at may pag-aalinlangan na nagtanong, District Master, hahayaan mo bang gawin si Tucker kay Philip? Matigas na sabi ni Seth, makakatulong lang siya sa akin kung mabubuhay siya. Kung hindi man lang niya kayang lampasan ang isang sagabal tulad ni Tucker Stone, ibig sabihin,
mali ang paghusga ko sa kanya. Pagkatapos, lumingon si Seth kay Steven at sinabing, sabihin mo sa mga tao sa checkpoint na umatras. Kahit anong mangyari, huwag kang magpapakita. Tumanggaw si Steven bilang sagot at pinanood ang pag-alis ni Seth. Mabilis niyang inabisuhan ang kanyang mga tauhan sa checkpoint sa pamamagitan ng satellite phone. Hindi nagtagal, lahat ng mga sundalo sa checkpoint na pagmamayari ni Seth ay umatras. Dumiretso sa checkpoint ang convoy ni Philip at biglang huminto ang 100 metro mula sa labasan. Ang Necron na nakaupo sa co-passenger seat ay tumingin sa mga sundalo na mabilis na nagtipon sa labasan 100 metro ang layo. Malamig niyang sabi, "Bumalik ka. Humanap ng ibang ruta para makalabas." Pagkatapos nito, binawi ng driver ang rifle bolt at naghanda para sa labanan. Ang mga Necrons sa magkabilang panig ni Philip sa backseat ay agad ding pumasok sa isang napaka-tense na paninindigan sa pakikipaglaban. Kasabay nito, na-activate ang artificial intelligence system ng kotse. Isang boses ng babae na nakasynthesize sa elektroniko ang nagsabi, kino-compute ng system ang ruta ng pag-alis. Nakumpleto na ng system ang computation. Kabanata 2173. Vroom. Isang dumadagandong na dagandong ng makina ng sasakyan. Agad na bumili ng kotse at tumalikod sa pag-atres gamit ang tailspin. 4 na Cadillac ang dumaan sa mga walang laman na kalye sa napakabilis. Kasabay nito, mabilis na lumabas ang ilang itim na binagong sasakyan sa magkabilang gilid ng kalye. Ang bawat binagong sasakyan ay nilagyan ng mga machine gun. 3 fighter jet ang sumunod na malapit sa himpapawid. Yung mga sasakyan sa ibaba, nakalock ka sa target. Sabay hila. Iniimbitahan ni Mr. Tucker si Young Master Clark para makipag-chat sa kanyang mansyon. Uulit namin, huwag gumawa ng hindi pakikibaka. Ayaw ni Mr. Tucker na masira ang relasyon sa pamilya Clark, mangyaring huminto ka agad. Pakibitin mo agad. Kung hindi, gagawin namin ang lahat ng aksyon-aksyon. Ito ang District 12, ang Death Block. 4 na itim na Cadillac ang tumalbog sa mga lansangan ng District 12. Sa kotse, tiningnan ni Philip ang mga binagong sasakyan na humahabol sa kanila sa rearview mirror at ang mga fighter jet ay malapit na sumusunod sa kanila sa kalangitan sa pamamagitan ng panoramic sunroof. Lalong dumilim ang kanyang mukha. Tucker Stone, magaling. Talagang naglakas loob siyang tambangan. Malungkot na tanong ni Philip, ano ang mga pagkakataong makalusot? Mabilis na sumagot ang AI system ng sasakyan, ayon sa nakaplanong ruta, mayroong 70% na pagkakataon na makalusot tayo, ngunit magkakaroon ito ng matinding labanan. Dumilim ang mukha ni Philip habang nakatingin sa Necron sa co-passenger seat. Tinanong niya, gaano ka kumpiyansa? Sumagot ang Necron, paprotektahan namin si Young Master Clark hanggang sa aming kamatayan. Kumunat ang noo ni Philip, at mabilis na nagdrift ang sasakyan. Pagkatapos, hinaranggan ng 3 Cadillac sa likod ang nag-iisang pasukan sa kalye. Mabilis na tumalon ang 5 Necrons sa sasakyan at ginamit ang mga baril na may mataas na lakas ng putok sa harapan nila para barilin ang binagong armored car sa likod nila. Daga-tat-tat, makakapal na putok mula sa mga machine gun ang dumaan. Boom! Ang armored car sa unahan ay sumabog sa shootout. Nasunog ang nasirang sasakyan sa nagliliyab na apoy. Ilang iba pang armored car ang dumaan sa apoy. Ang mga sundalo sa bubong ay humawak din ng mga machine gun at pinaputukan ang mga Necrons. Ilang sandali pa, napuno ng putok ng baril ang paligid. Binasag ng mga lumilipad na bala ang salamin, panlabas na dingding, at mga billboard ng mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye. Iniligpit ng isa sa mga Necrons ang machine gun na nasa harap ng kanyang dibdib. Ang machine gun ay mabilis na nagbago sa isang mahaba, matalim na saber. Bahagyang yumoko siya habang inilabas ang kanyang lakas at tumalon ng mataas sa ere. 2 tuldok ng pula, 2 pulang ilaw ang bumungad sa kanyang helmet at sumampa siya sa papasok na modified combat vehicle. Itinaas niya ang mahabang itim na mechanical blade sa kanyang kamay at nilaslas pababa. Tumili, ang buong binagong kotse ay pinutol ng Necron. Boom! Isang pagsabog ang sumabog sa mga lansangan. Ang Necron ay natatakpan ng nagliliyab na apoy. Ang mahabang itim na talon sa kanyang kanang braso ay nagbago ng anyo sa isang click sa isang submachine gun. Pinaputukan niya ang mga sundalong paparating mula sa magkabilang gilid ng kalye. Kabanata 2174.
Lahat ng mga sundalo ay may dala-dalang mga submachine gun sa sandaling ito at marahas na pinaputukan ang Necron. Gayunpaman, ang lahat ng mga bala na tumama sa Necron ay maglalabas lamang ng popang at cracklang sound na may sparks. Wala silang ginawang pinsala kay Necron. Whoosh! Biglang hinayla ng isa sa mga sundalo sa grupo na may isang missile launcher sa balikat ang gatilyo sa Necron. Boom! Ang missile ay inilunsad at ipinadala tumama sa Necron, na natanggap sa epekto ng pagsabog. Sa gitna ng apoy, muling bumangon ang figurang may electric spark sa kanang braso. Pulang ilaw ang bumungad sa kanyang itim na helmet. Natigilan ang lahat ng tauhan ni Tucker nang makita nilang tumayo muli ang Necron sa apoy. Iyon ay dahil natuklasan nila na ang Necron ito ay talagang isang robot. Sa sandaling ito, itong si Necron na may bali ang braso ay sumugod sa karamihan at nagsimula ng massacre. Ang iba pang 4 na Necron ay nakalok din sa labanan sa iba pang sulok ng lugar. Bumalik kay Philip, nakaupo siya sa kotse at pinagmamasdan ang mga tanawin na mabilis na dumaan. Sa likod ng sasakyan, ilang buntot ang sumunod. Sa kalangitan, ang 3 fighter jet ay mayroon ding kotseng kinauupuan ni Philip na nakadisplay sa kanilang screen. Pinindot ng piloto ng eroplano ang launch button. Whoosh! Pinuno ng mga fighter jet ang mga magazine at naglunsad ng 2 missile sa mabilis na sasakyan. Ang apoy ng buntot ng mga missile ay nagdadala ng nakakatakot na kapangyarihan. Boom! 2 pagsabog ang nagdulot ng matinding apoy. 2 sunog na hukay ang sumabog sa kalye. Gayunpaman, ang sasakyan ay mabilis na nakalabas sa apoy na hindi nasaktan. Sa sandaling ito, nakaupo si Philip sa kotse. Lalong dumilim ang kanyang mukha. Malamig niyang utos, barilin ang fighter jet na iyon sa langit. Oo, handa nang ilunsad ang homang missile. Sabi ng artificial intelligence system ng sasakyan. Whoosh! Sa isang tunog na pumutok sa kalangitan, isang missile bracket ang lumabas mula sa ibabang dulo ng kaliwang pinto ng Cadillac. Isang missile ang inilunsad at mabilis na naalis. Nakatutok ito sa fighter jet. Nakita ng piloto ng fighter jet na iyon ang mabilis na missile at umikot ito sa gulat. Gayunpaman, sumunod ang missile sa likuran. Boom! Isang pagsabog ang tumunog sa hangin. Ang mga nasusunog na labi ng fighter jet ay nahulog mula sa langit at nabasag kung saan-saan. Hindi nagtagal, bumangga ang Cadillac sa isang 6 na lane na kalye. Nasa harap mismo ng sasakyan ang ika-8 labasan ng Distrito 12. Sa sandaling ito, nakita ng isang pangkat ng mga patrol na sundalo sa checkpoint ang mabilis na papalapit na Cadillac sa gabi at halos mabulag sila sa kumikinang na mga headlight. Ang patrol captain ay sumigaw ng isang utos, sunog. Daga-tat-tat, agad na pinaputukan ng isang grupo ng mahigit 12 ng katao ang paparating na sasakyan. Makakapal na linya ng apoy at bala ang tumama sa sasakyan. Nag-iwan sila ng ilang bakas ng sunog ngunit hindi nila naharang kahit kaunti ang sasakyan. Isara ang gate, umungol ang kapitan, at dahan-daang nahulog ang tarangkahan sa likuran niya. Sa loob ng kotse, mabilis na nasuri ng AI system kung gaano katagal ang kanilang natitira bago magsara ang gate. Sa isang iglap, biglang huminto ang sasakyan 12 metro ang layo mula sa grupo ng mga sundalo. Bumagsak din ang gate, hindi sila makalabas. Sa lalong madaling panahon, 12 ng mga sundalo at ilang binagong mga sasakyang panlaban ang nagtipon sa paligid. Pinalibutan nila ang sasakyan ni Philip sa gitna. Medyo mayabang ang lalaking naka-unipormeng pang-combat na nanguna. Tumalon siya mula sa sasakyan, tinapik ang kanyang uniforme, at naglakad papunta sa sasakyan ni Philip na may hawak na baril. Sumigaw siya, "Young Master Clark, ito na ang huling pagkakataon na iniimbitahan ka ni Mr. Stone. Bumaba ka sa kotse." Kabanata 2175. Si Philip at ang iba ay nakaupo sa kotse, medyo nakatingin sa pinangyarihan ng kanilang napapaligiran. Naging malungkot ang tingin ni Philip nang tumaas mula sa kanyang katawan ang napakabangis na hangarin sa pagpatay. Tucker Stone, napakahusay. Siyempre, ang eksena sa sandaling ito ay na-broadcast din ng live sa mansyon. Umupo si Tucker sa sofa at pinanood ang eksena sa LCD screen na may pag-iinis sa mukha. Humigop siya ng kanyang red wine at niyakap ang isang sexing babae. Huminga siya ng tabako, itinuro ang LCD screen, at nakangiting tinanong si Yana Young na nakaupo sa tabi niya, "Miss Young, sa tingin mo ba maimbitahan ko si Young Master Clark?"
Sinulyapan ni Yana ang mga pangyayari sa screen. Gamit ang mga espada, 12 ng mga sundalo na may mga baril, pati na rin ang mga sasakyang panlaban at fighter jet, ang Cadillac ay ganap na napapalibutan sa gitna. Kahit si Superman ay mahihirapang tumakas ngayon. Mr. Stone, ang galing mo talaga. Naglakas loob ka pang palibutan ang iyong master ng pamilya Clark. Ang reputasyon ng Distrito 12 ay talagang bilang ramord sa labas. Hindi mo sineseryoso ang pamilya Clark, matamlay na sabi ni Yana. Tumawa si Tucker at sinabing, Miss Young, tama ang sinabi mo. Ako ang hari sa District 12. Sino ang pamilya Clark? Kung gusto ko siyang imbitahan, kailangan niyang pumunta. Bumalik sa tabi ni Philip. Nang makita ang napakaraming sundalo sa labas ng kotse, binuksan ni Philip ang pinto ng kotse at bumaba. Ang pinunong naka-uniformeng pang-combat ay nginisyan at sinabing, Young Master Clark, naisip mo na ba ito? Malamig na sinulyapan ni Philip ang 12 ng mga sundalo na may mga baril. Kalmado siyang naglabas ng isang pakete ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang pantalon, sinindihan ang isa, at huminga ng malalim. Ang iskarlata na upos ng sigarilyo ay tila kapansin-pansin sa gabi. Napabuga ng usok si Philip at tinanong ang lalaking nangunguna, alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mamatay? Nang marinig ng lalaki ang tanong ni Philip, biglang yumigting ang mukha nito at nagdilim. Malamig siyang tumawa at sinabing, Young Master Clark, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng mga hindi pakikitungo sa pakikibaka. Tingnan mong mabuti, lahat ng nguso dito ay nakatutok sa iyo. Kahit gaano ka pa kalakas, dead end pa rin. Humalaklak si Philip at pinitik ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay. Ang iskarlata na dulo ay sumabog sa hangin na parang paputok. Bang! Boom! Agad, 4 na Necrons ang tumalon mula sa Cadillac. Ang mga missile ay pinaputok mula sa kanilang mga braso at pahatid tumama sa kanilang mga sasakyang pang-combat sa paligid pati na rin ang mga fighter jet na umaaligid sa kalangitan. Ang mga bola ng apoy at usok ay pumailan lang sa langit. Isang modernong blockbuster ng digmaan ang itinanghal dito. Agad na sumigaw ang mga lalaking nakauniporme ng labanan, sunog. Gayunpaman, huli na. Pagkatapos ng suntok ng 4 na Necrons ay agad silang tumalon sa gilid ni Philip at binantayan siya ng mabuti sa gitna. Tinamaan sila ng mga siksik na linya ng pagpapaputok at mga bala, na gumawa lamang ng mga dumadagandong na tunog ng walang anumang pinsala sa kanila. Tulad ng para sa Necrons, ang kanilang mga armas ay pinalitan ng anumang armas sa isang 6 na baril na machine gun. Daga-tat-tat, sa ilang sandali, ang iyong labasan ay napuno ng nakakabasag lupa na tunog ng putok ng machine gun. Ang mabilis na pagpapaputok ng mga bala ay naitaboy ang grupong ito ng 12 ng mga sundalo. Maraming modified combat vehicle ang sumabog hanggang sa ang mga pinto at katawan ay puno ng mga butas ng bala na kasing laki ng mga itlog ng ibon. Pagkatapos, sumabog sila sa mga bola ng apoy. Nangyari ang lahat ng ito sa loob ng kalahating minuto. Ang eksena ay isang dagat ng apoy na may mga sunog na katawan sa lahat ng dako. Ang nangungunang lalaki na nakauniporme ng labanan ay nahulog sa isang pool ng dugo at patuloy na umuubo ng dugo. Lumapit sa kanya si Philip at malamig na tumingin sa kanya. Pagkatapos, yumuko at tinanggal ang isang maliit na kamera sa kanyang leeg. Tinitigan ni Philip ang kamera na iyon, at ang footage ng pelikula ay nakasynchronize sa mansyon ni Tucker. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.